Si Juda ay umalis mula sa kampo ng kanyang mga kapatid at tumungo patungo sa rehiyon ng Adulao, malayo sa bahay ng kanyang ama na si Jacob at sa espiritual na proteksyon na nakapalibot kay Abraham at Isaac. Nang hindi lumilingon, kumuha siya ng isang babae mula sa Canaan bilang asawa na magkakaroon siya ng 3 anak. Ang paglayong ito na inilarawan ng walang malaking drama ay nagmamarka ng unang tahimik na paglihis ng isang angkan na itinakda upang tuparin ang isang pangako. Sa kalagitnaan ng alinmang kasunduan na may pagdududa at isang pamilya na malayo sa altar, ipinanganak si Una, ang pangalawang anak ni Juda, na ang kwento, bago pa man ito ipahayag, ay naglalaman ng isang misteryo na magbabago sa takbo ng banal na genealogiya. Nang mamatay ang kanyang kapatid na si nang walang anak, tinanggap ni Una ang isang utos mula sa Diyos na kasing luma ng pananampalataya ng Israel. Tiyakin ang lahi sa pangalan ng kanyang kapatid, ipagpatuloy ang kanyang pangalan at ibalik ang naputol ng paghatol. Gayunpaman, ang ginawa ni Una at kung paano niya ito ginawa ay magiging isa sa mga pinakamabigat at nakakatakot na mga sandali sa kasaysayan ng Biblia. Ang paghatol sa kasong ito ay hindi ibinaba sa pamamagitan ng blasphemia, idolatria o pagpatay, kundi sa isang bagay na mas hindi nakikita, ang panloob na pagtanggi na gampanan ng isang sagradong tungkulin, ang pisikal na pagkilos ng pagpapalabas ng lupa ng dapat magbigay buhay, isang paglabag na sinubukang ipaliwanag ng marami sa mga paliwanag ng tao. Ngunit itinuturing ng kasulatan sa isang nakakagulat na paraan. At ang ginawa ni Una ay masama sa mata ng Panginoon at siya'y pinatay niya. Walang altar, propeta o babala, tanging isang biglaang kamatayan dahil sa isang nakatagong layunin. Ang paghatol na ito na maaaring magmukhang labis sa mga mata ng mga makabago ay nagsisiwalat ng isang malalim na aral na nagpapatuloy hanggang ngayon. Hindi hinuhusgahan ng Diyos ang mga nakikitang gawa lamang, kundi pati na rin ang mga lihim na motibasyon. Hindi sapat na sundin ang isang panlabas na anyo kung ang puso ay nagtatangi ng hindi ibinigay. Ang kwento ni Una, bagamat maikli at malakas, ay hindi natatapos sa kanyang kamatayan, sapagkat ang binhi na hindi niya ibinigay ay ibabalik sa pamamagitan ni Tamar, isang babae na hindi gumagamit ng espada o boses, kundi ng katapatan at tahimik na katarungan. Mula kay Tamar ay ipapanganak si Perez, ang anak ng pagkasira, direktang ninuno ng Mesiyas. Ngayon, pagpasok sa kwentong ito na walang mga kamanghamanghang milagro, ngunit puno ng mga desisyon na may walang katapusang kahulugan, itanong mo sa iyong sarili, anong binhi ang iyong pinipigilan? Anong espiritual na tungkulin ang iyong iniiwasan? Magkomento sa ibaba, hindi ko nais ulitin ang kwento ni Una. Mag-subscribe upang marinig ang nais pa ng Diyos na ibalik at ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangan maintindihan na kahit ang isang lihim na kilos ay maaaring magbukas o magsara ng mga henerasyon, sapagkat ang ginawa ni Una ay hindi natapos sa kanya. Hanggang ngayon, siya ay patuloy na humuhusga sa mga puso ng marami. At nangyari na iniwan ni Juda ang kanyang mga kapatid at nanirahan sa isang lalaki mula sa Adulao na ang pangalan ay Hira. Doon kinuha ni Juda ang isang asawa, ang anak ng isang Kanaanita na ang pangalan ay Sua, at siya ay nagdalang tao at nanganak ng isang anak na pinangalanan niyang Nagdalang tao siya muli at nanganak ng isang anak na lalaki, si Ona, at pagkatapos ay isang pangatlong anak na pinangalanang Sela. Nakatira sila sa Kesibe ng manganak siya ng si Sela, at dito nagsimula ang banal na kasaysayan sa gitna ng katahimikan ng pangako.
Nang si Juda ay humiwalay mula sa kanyang mga kapatid, nagbago ang takbo ng kwento ng Biblia hindi nang walang layunin kundi bilang isang tanda ng espiritual na paglihis na makakaapekto sa takbo ng banal na angkan na itinakda upang magdala ng binhi ng Mesyas. Ngunit ngayon ay nahaluan ng mga kasunduan sa laman at mga desisyon na malayo sa tinig ng Diyos. Si Juda, anak ni Jacob, inapo ni Abraham, tinawag upang magdala ng pangako ng trono, ay nakisalamuha sa mga banyagang bansa. Nang kumuha siya ng isang asawa mula sa Canaan, nilabag ang linya ng kabanalan na itinaguyod mula nang marinig ni Abraham ang tinig na nagsabi sa kanya, "Lumabas ka sa iyong bayan at kamag-anak." At ang Kananita na babae na ito ay nagbigay sa kanya ng mga anak. Ang panganay na anak ni Juda ay itinuring na hindi kanais-nais sa mga mata ng Panginoon. Gayunpaman, bago pa man bumagsak ang paghatol sa kanya, ang banal na teksto ay humahantong sa atin upang magmuni-muni sa isang punto na nangangailangan ng paggalang at katahimikan, sapagkat maliwanag na nang binanggit ng kasulatan na si Juda ay bumaba. Hindi lamang ito isang issue ng heograpiya, kundi isang espiritual na paglayo. Nang siya ay lumayo mula sa kanyang mga kapatid, siya rin ay lumayo mula sa proteksyon ng patriarka, mula sa mga payo ni Jacob, at mula sa basbas na sumasama sa kanya. Ang paglayong ito ay nagdudulot ng mga kahihinatnan na hindi lamang nakakaapekto sa kanyang kaluluwa, kundi pati na rin sa kanyang lahi. At sa kontekstong ito, nagsimulang magbunga si Ona sa sinapupunan ng kanyang ina mula sa Canaan, hindi sa ilalim ng kasunduan ng Diyos, kundi sa halo, sa kawalan ng malasakit at sa kakulangan ng espiritual na direksyon. Ang henerasyong ito ng mga anak ay lumalaki na malayo sa layunin ng Diyos. Habang si Jose na ibinenta ng kanyang mga kapatid ay dinala sa Ehipto, tila lumalayo ang pansin mula sa pangako. Gayunpaman, sa ganitong kalagayan, ang Diyos ay naghahanda ng isang bagay na magliliwanag kahit sa dilim. At si Juda sa kanyang landas ay kumuha ng asawa na si Tamar para sa kanyang anak na si at siya ay magiging isang tahimik na tauhan, ngunit magsasagawa ng isang mahalagang papel ng katarungan laban sa pagsuway ng mga tao. Si ang panganay, ay itinuring na masama sa mga mata ng Panginoon at siya'y pinatay niya. Wala nang mga paliwanag mula sa tao ni anumang pagkakataon upang magbigay ng katwiran. Dumating ang paghatol dahil ang kanyang kasamaan ay labis sa mata ng Diyos, kaya't ang paghatol ay dumating ng diretsyo at walang pag-aaring tagapamagitan. Sa puntong ito, si Ona ay naging pangunahing tauhan ng mga susunod na kaganapan. Sa pagsunod sa batas ng Lebirato, sinabi ni Juda kay Ona, "Pumunta ka sa asawa ng iyong kapatid, magpakasal ka sa kanya at magtanim ng lahi para sa iyong kapatid upang ang pangalan at mana ng iyong kapatid ay mapanatili sa gitna ng mga anak ng Israel." Ngunit si Ona na alam na ang lahi ay hindi magiging kanya, ay nagbuhos ng kanyang binhi sa lupa, tumangging sundin ang utos ng Diyos. Ang ginawa ni Ona ay itinuturing na masama sa mga mata ng Diyos, at pinatay din siya. Ang espiritual na misteryo ni Ona ay nagsimulang magbukas hindi sa pisikal na aksyon, kundi sa paghahayag ng kanyang puso. Ang kanyang hindi pagsunod ay hindi simpleng pagwawalang bahala, kundi isang direktang paghihimagsik laban sa banal na layunin. Isang kawalang galang sa tipan at isang pangungutya sa sagradong tungkulin na panatilihin ang pangalan ng yumaong kapatid, kaya tinatarget ang lahi na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Si Ona, sa kanyang pagiging makasarili, ay naghanap ng mga benepisyo ng kasal nang hindi tinatanggap ang responsibilidad ng pamana, hindi pinapansin ang plano ng Diyos. At ang Diyos na nagbigay at kumuha ng buhay ay hinusgahan siya. Samantala,
Si Juda na natatakot para sa kanyang bunsong anak na si Sela na hindi pa handang mag-asawa kay Tamar ay pinili na panatilihing byuda siya at malayo sa kanyang bahay. Natatakot na baka magdulot din siya ng kamatayan kay Sela. Ngunit hindi niya napansin na ang paghatol ay hindi ipinataw kay Tamar kundi sa hindi pagsunod ng kanyang mga anak. Si Tamar kaya ay muling nabiyuda, walang mana at walang pangalan. Inutusan siya ni Juda na bumalik sa bahay ng kanyang ama hanggang sa lumaki si Sela. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Tamar na wala siyang balak tuparin ang kanyang salita. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay nagpatuloy at habang lumilipas ang panahon, si Tamar ay nahanap ang kanyang sarili sa isang tahimik na paghihintay. Kahit pagkatapos ng kamatayan ni Ona, ang kanyang mga aksyon ay patuloy na umuukit sapagkat ang kanyang kwento ay hindi nakalimutan. Ipinagbilin siya bilang isang babala, isang paalala na hindi maaaring ituring na karaniwan ang mga bagay na sagrado. Hindi maaaring gamitin ang itinaguyod ng Diyos para sa pansariling layunin nang hindi nakakaranas ng mga kahihinatnan. Ang kwento ay bumabalik sa bahay ni Juda, kung saan ang bunsong anak ay lumalaki, ngunit kung saan ang kasinungalingan ay lumalakas din. Si Tamar ay nagmamasid sa gilid, walang magawa, habang ang banal na plano ay patuloy na nagsusulong. At dumaan ang panahon. Pagkatapos ng kamatayan ni Sua, asawa ni Juda, siya ay umalis upang magbigay ng aliw at pumunta sa Timna upang gupitin ang kanyang mga tupa. Si Tamar, na alam ito, ay nagtakip ng kanyang mukha at naghintay sa tabi ng daan patungo sa Timna. Nakita niya na si Sela ay lumaki na, ngunit hindi pa siya ibinibigay bilang asawa, kaya't ang kwento ay tumahak sa isang hindi inaasahang direksyon. Ang plano na umuusbong ay nagpapakita ng lakas ng isang babaeng itinakwil ng sistema, pinabayaan ng pamilya at halos tinanggal mula sa banal na lahi dahil sa hindi pagsunod ng isang lalaking hindi nais tuparin ang kanyang responsibilidad at ng isang ama na mas pinili ang hindi pagkilos kaysa katarungan. Si Tamar, na ang pangalan ay nangangahulugang palm tree, ay nanatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Ang kanyang motibasyon ay hindi dahil sa paghihimagsik, kundi para sa katarungan at sa tahimik na pagbabalik loob. Kahit na walang anak, ang kanyang kaluluwa ay nananatili ang pag-asa na hindi nakakalimot ang Diyos sa mga itinakwil ng tao. Nang makita siya ni Juda, inisip niya na siya ay isang prostituta sapagkat tinakpan niya ang kanyang mukha at umupo sa tabi ng daan. Lumapit siya at sinabi, "Pwede ba kitang lapitan? Hindi ko alam na ikaw pala ay aking manugang." Sumagot siya, "Ano ang ibibigay mo sa akin upang makipagtalik sa akin?" Sinabi niya, "Magpapadala ako sa iyo ng isang kambing mula sa aking kawan." Siya pagkatapos ay nagtanong, "Ano ang iyong hihilingin bilang tanda hanggang sa ipadala mo ito?" Sinabi niya, "Ang iyong singsing, lubid at pamalo." Ibinigay niya ang mga iyon sa kanya at siya ay nagdalang tao mula sa kanya. Pagkatapos nito, tumayo siya, inalis ang belo at nagsuot ng kanyang mga kasuotan bilang biyuda. Ang aksyon na ito na maaaring magmukhang isang mabigat na paghatol ng tao kapag binasa ng mga mata ng mundo ay isang sandali ng pagbabalik loob na katarungan kung titingnan sa liwanag ng banal na soberanya. Si Tamar ay hindi naghanap ng kasiyahan, karangalan o paghihiganti kundi ng katuparan ng isang pangako. Ito ang kanyang aksyon na nagbalik loob sa lahi na naantala ng makasariling ginawa ni Ona at ng pagpapabaya ni Juda na nais siyang kalimutan. Pagkatapos ng 3 araw, ipinadala ni Juda ang kambing sa pamamagitan ng kanyang kaibigan, ang Adulamita, upang kunin ang tanda ni Tamar, ngunit hindi siya natagpuan. Tinanong niya ang mga tao sa lugar kung nasaan ang babae na palaging nasa tabi ng daan, ngunit wala silang nakakaalam. Pagbalik, sinabi niya kay Juda, "Hindi ko siya natagpuan at wala ring nakakaalam ng anumang prostituta na nandoon." Sumagot si Juda, "Hayaan na, upang hindi tayo mapahiya.
Ipinadala namin ang kambing, ngunit hindi namin siya natagpuan. Pagkalipas ng halos 3 buwan, dumating ang balita kay Juda. Si Tamar, ang iyong manugang, ay nakipagtalik at siya ay buntis. Si Juda, na galit, ay nag-utos na dalhin siya at sunugin. Sa mga salitang ito, ipinapakita niya ang tigas ng kanyang puso. Hindi kinikilala ang lalim ng kanyang sariling kasalanan, handang magkondemnahan ng walang paghatol at magparusa ng hindi naaalala ang kanyang sariling pagkakamali. Habang siya ay dinadala, ipinadala ni Tamar ang mensahe kay Juda, "Kanino ang mga bagay na ito? Ako ay buntis." Tumingin si Juda at nakilala ang singsing, lubid at pamalo, at sinabi, "Mas matuwid siya kaysa sa akin, dahil hindi ko siya ipinagkasal sa aking anak na si Sela, at hindi na siya nakipagtalik sa kanya. Sa sandaling ito, ang belo ng hindi pagkakapantay-pantay ay napunit." Si Juda na lumayo espiritual, na kumuha ng isang Kanaanita bilang asawa, ay nawalan ng 2 anak dahil sa hindi pagsunod, at ipinagwalang bahala si Tamar dahil sa takot. Ngayon ay hinarap ng katahimikan ng isang babaeng tapat sa pangako at ng ebidensya ng mga bagay na hindi mga saksi ng kasalanan, kundi ng katarungan. Walang akusasyon laban sa kanya, walang paghatol, sapagkat ang Diyos na nakakakita ng mga nakatago ay nagtakda ng ibalik siya, at niya ay pinarangalan ang kanyang aksyon. Si Tamar na itinakwil ay naging tagapagdala ng lahi ng pangako, at ang paghatol na tila nakalaan laban sa kanya ay naglaho sa pamamagitan ng katotohanan. Ang kung ano ang tila isang kahihiyan ngayon ay naging isang pundasyon ng propesya. Ang bunga ng kanyang sinapupunan, si Perez, ay bibilangin sa mga pangalan na maraming siglo pagkatapos ilalagay ni Mateo sa genealohiya ni Kristo. Si Tamar, na bihirang binanggit ng malakas, ay isa sa ilang mga babae na naitala sa genealohiya ng Mesiyas, na nagpapakita na hindi nakakalimot ang Diyos sa mga naghintay sa katarungan, ni hindi niya pinapabayaan ang mga nagsisigaw sa Kanya. Sa loob ng sinapupunan ni Tamar, lumalaki ang 2 anak, sina Perez at Zara, na nagkakaroon ng kompetisyon bago pa man sila ipanganak. Nang makita ng hilot ang kamay ni Zara na unang lumabas, inilagay niya ang isang pulang sinulid sa kanya upang markahan. Ngunit umatras siya at si Perez ay lumabas sa unahan. Ang hilot nagulat, tinawag siya ng Perez na nangangahulugang pagkabasag. Pagkatapos ay dumating ang kapatid niyang si Zara na minarkahan ng pulang sinulid. Ang pagkakaiba sa kanilang kapanganakan ay hindi isang maliit na detalye, sapagkat si Perez, na ang pangalan ay nangangahulugang pagkabasag, ay magiging tagapagmana ng lahi ni Juda, na magdadala kay David at sa kabila niya kay Kristo. Ang pagbabagong ito ay sumisimbolo sa Diyos na pumipili ng hindi nararapat upang gibain ang nararapat, na nagbubukas ng daan kahit saan wala, at pinararangalan ang tahimik na pananampalataya ng isang babae kapag lahat ay tinanggihan siya. Kaya si Tamar, na naghintay, na nagdusa, na kumilos ng walang pagtataksil, na hinarap ang kahihiyan upang protektahan ang pangako, ay naging patotoo na ang katarungan ng Diyos ay hindi palaging ipinapakita sa mga altar o sa mga panaginip, kundi pati na rin sa mga dusty na daan, sa mga desisyon na may panganib at sa mga sinapupunan na hindi pinapansin. At sa 2 sinapupunan na ito, lumalaki ang pagpapatuloy ng walang katapusang plano. Kahit na si Ona ay tumangging magbigay ng lahi para sa kanyang kapatid, itinaas ng Diyos mula kay Tamar ang isang lahi na hindi lamang gumagalang sa yumaong kapatid, kundi gumagalang din sa walang hanggang tipan. Si Juda, bagamat hindi na nagsalita, ay nabasag. Nakita niya ang kanyang mukha na sumasalamin sa salamin ng kanyang kasalanan, at kinilala na ang kanyang katarungan ay hindi katarungan, ang kanyang desisyon ay hindi awa. At si Tamar,
na nakalimutan ng mga tao ay naalala ng Diyos. Ibinalik ang lahi ng pangako hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao, kundi sa pamamagitan ng banal na pagkakaloob. Kahit na sa gitna ng kasalanan, pagkawala at kahihiyan, itinutok ng langit ang susunod na hakbang patungo sa kaligtasan. At ang daan na tila nawawala ay muling itinuro ng katapatan ng isang babaeng hindi nakalimutan ang kanyang papel sa kasaysayan. Ang kwento ay nagpapatuloy sapagkat kahit na si Juda ay umalis at si Ona ay tinanggal mula sa eksena, nananatiling tapat ang Diyos at hindi pa natapos ang kwento. Matapos ang kamatayan ni ang panganay ni Juda na pininsala ng Diyos dahil sa kanyang kasamaan, ipinangako si Tamar sa kasal, ngunit walang posibilidad na magkaanak. Kaya't tinawag ni Juda ang kanyang pangalawang anak, si Ona, at sinabi, "Pumunta ka sa asawa ng iyong kapatid, magpakasal ka sa kanya at magtanim ng lahi para sa kanya." Ito ay isang direktang utos, ngunit si Ona, ang pangalawang anak na lumaki malayo sa pangako, ay hindi natatakot sa pagsunod ni Isaac o sa dedikasyon ni Abraham. At malinaw na sinasabi ng kasulatan na alam ni Ona na hindi magiging kanya ang lahi. Nang lapitan niya ang asawa ng kanyang kapatid, tinanggihan niya ito. Binuhos ang kanyang binhi sa lupa upang hindi magkaanak para sa kanyang kapatid. Ang teksto ay hindi nagbigay pa ng iba pang mga paliwanag ng tao. Tanging sinabi lamang na ang ginawa ni Ona ay itinuturing na masama sa mga mata ng Diyos at siya rin ay tinanggal mula sa eksena. Ang maikling pangungusap na ito, ngunit puno ng lalim, ay nagpapakita ng isa sa mga pinakamahalagang aral tungkol sa hindi pagpapahalaga ng puso ng tao sa layunin ng Diyos. Hindi lamang tinanggihan ni Ona si Tamar o naghimagsik laban sa kanyang ama, kundi nagsagawa siya ng isang patuloy, sadya at paulit-ulit na aksyon, isang espiritual na hipokrisiya na nagtatago sa anyo ng pagsunod habang ang kanyang kalooban ay tutol sa kalooban ng Diyos. Ang kasalanan ni Ona ay hindi lamang isang paglabag sa utos ng Levirato, kundi isang pag-atake sa plano ng Diyos para sa kaligtasan na ipinasok ng Diyos sa lahi ni Juda. Nang tumanggi siyang magbigay ng lahi para sa kanyang kapatid, sinira ni Ona ang ugnayan na nag-uugnay sa mga pangako na ginawa kay Abraham at sa hinaharap na pagsilang ng Mesyas. At ang pagsuway na ito na sa mga mata ng mundo ay maaaring magmukhang isang pribadong aksyon na walang kahalagahan, ay hinusgahan ng Diyos ng may parehong kalubhaan ng mga nangyaring naunang paghatol. Ang Panginoon ay hindi tumitingin sa hitsura, kundi sa intensyon ng puso. Ang puso ni Ona, makasarili, marumi at nakasentro sa sarili, ay hinusgahan dahil tinanggihan ang isang sagradong tungkulin, isang pagtataksil sa paktong pampamilya at isang pangungutya sa awa ng Diyos. Kaya't siya ay tinanggal mula sa eksena sapagkat hindi maaaring ipagwalang bahala ang mga sagrado. Hindi maaaring manipulahin ang banal na kaayusan nang hindi nahaharap sa mga kahihinatnan. Ang katotohanang si Ona ay naghahanap ng mga benepisyo ng kasal nang hindi tinatanggap ang responsibilidad ay nagpapakita ng espiritu na marami pa rin ang mayroong na lumalapit sa sagrado upang magkamal, ngunit walang pangako. Nais magmana, ngunit walang pagsunod. Tumatanggap ng mga ibinibigay ng Diyos habang pinipigilan ang bunga na dapat ipanganak para sa iba. Ang ganitong pag-uugali na nagtatago sa anyo ng debosyon ay inihayag sa parusang natanggap ni Ona sapagkat dito iniiwasan ng Diyos ang panganib ng paglalaro sa walang hanggan, ng paggamit ng anyo ng kabanalan upang tanggihan ang kanyang kapangyarihan at ng pagsasamantala sa katawan ng isang babae nang hindi pinararangalan ang kanyang papel sa loob ng tipan. Hindi nag-record ang kasulatan ng kahit isang salita ni Ona sapagkat ang kanyang saksi ay hindi ipinahayag sa pamamagitan ng mga salita kundi sa pamamagitan ng mga aksyon, at ang kanyang buhay
ay hindi tinatakan ng mga sinabi niya, kundi ng mga tinanggihan niya. At ganito namatay si Ona, walang lahi, walang pangalan, walang mana, hiwalay mula sa kasaysayan ng pangako. Ang kanyang halimbawa ay nananatili bilang isang patuloy na babala laban sa walang malasakit na pagsunod, ang pagsamba ng walang puso at ang pakikilahok sa sagrado ng walang takot sa Diyos. Nagkaroon si Ona ng pagkakataon, ng utos, ng akses sa pagpapala, ngunit tinalikuran ng karangalan ng pagiging isang instrumento ng banal na plano at ang maaring naging isang pintuan para magtagal ang kanyang pangalan sa mga henerasyon ay naging kanyang sariling hatol. Si Juda, nang makita ang kamatayan ng pangalawang anak, ay nagsimulang matakot para sa pangatlong anak, si Sela. Hindi pa niya nauunawaan na ang paghatol ay hindi ipinataw kay Tamar, kundi sa nakatagong kasamaan ng kanyang mga anak. Sinabi niya kay Tamar, manatili kang biyuda sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki ang anak kong si Sela. Ngunit iniisip ni Tamar sa kanyang sarili, hindi ako maghihintay para siya rin ay mamatay tulad ng kanyang mga kapatid. Si Tamar ay muli na namang nag-iisa, walang asawa, walang anak, walang mana at isang pangako na nakasuspenso dahil sa takot. Ang kasalanan ni Ona ay hindi lamang sumira sa kanya, kundi nag-iwan ng sugat sa bahay ni Juda na nagpatigil sa katuparan ng tungkulin. At ang pagkaiiwas na ito, ang pagpapaliban na ito, ang katahimikan na ito ay naging lupa kung saan tumubo ang sigaw ni Tamar. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay naging araw-araw at ang panlilinlang ay nagbalat kayo bilang pag-iingat. Ngunit ang dapat ibigay sa kanya ay hindi kailanman naibigay. Nagpatuloy si Juda sa kanyang buhay. Marahil ay hindi naaalala ang mga salita ng tipan, hindi tinitingnan ang langit tulad ng ginawa ng kanyang ama na si Jacob, hindi bumabalik sa altar ni Abraham, at ang lahi ng Mesiyas ay nanatiling nakatigil, naghihintay sa aksyon ng Diyos, nakikilos sa mga paraan na hindi maunawaan ng mga tao. Ang tinigil ni Ona sa pamamagitan ng kanyang makasarili, ibabalik ng Diyos sa pamamagitan ng tapat na pagkakaloob, ngunit hindi nang walang sakit, hindi nang walang pagtutol, hindi nang walang pagbangon mula sa alikabok ng mga itinakwil ng tao. At kahit na si Ona ay namatay, ang kanyang kwento ay patuloy na nagsasalita sa mga kasulatan. Ang kanyang pangalan ay nananatili bilang isang saksi ng kung ano ang nangyayari kapag tinanggihan ng sagradong tungkulin, kung paano ang layunin ng Diyos ay maaring maputol ng puso ng tao, ngunit hindi kailanman masisira nito. Dahil ang pangakong binhi ay hindi nakasalalay sa laman o sa nais ng tao, kundi sa kanya na may awa. At kung si Ona ay nahulog dahil sa makasarili, si Tamar ay itataas ng katarungan. At kung ang anak ni Juda ay tinanggihan ang pagpapala, parangalan ng Diyos ang maghihintay nito ng tahimik, sapagkat kahit na ang mga landas ng tao ay tila nagsasara ng mga pinto, ang plano ng Diyos ay hindi kailanman titigil sa katuparan. Bawat kilos, bawat hindi pagkilos, bawat desisyon ay may mga espiritual na kahihinatnan na tinatasa ng langit gamit ang walang hangganang mga pamantayan. At kaya, nagpapatuloy ang kwento. Ang bahay ni Juda ay tinatakan ng kamatayan. Si Tamar ay nababalutan ng paghihintay at isang lahi na naghihintay hanggang ang katapatan ng Diyos ay muling magpakita sa gitna ng pagkawasak. Kaya, nang siya ay mabigo dahil sa kanyang kasamaan, si Ona ay nasaktan dahil sa kanyang pagtanggi sa sagrado. Ang bahay ni Juda ay nanatiling nakalubog sa pagdadalamhati at takot, dahil ang kamatayan ay bumisita sa kanyang dalawang nakatatandang anak. Si Tamar ay patuloy na biyuda sa bahay ng kanyang ama, nakasuot ng itim, walang katarungan, walang ginhawa. Bagamat sinabi ng batas na si Sela ay dapat magbigay ng lahi upang panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid, hindi ito ginawa ni Juda dahil ang takot ay nanaig sa kanyang pagsunod.
Habang lumalaki si Sela sa pangangalaga ng ama na natatakot siyang mawala siya, si Tamar ay nagmamasid sa pangako na nalalanta sa paghihintay, ang lahi na lumalamig sa pag-abandona at ang katarungan na ipinagpaliban ng takot. Ang mga araw ay lumipas at naging mga taon. Si Sela ay naging isang lalaki, ngunit hindi isang asawa, at ang mana ng kanyang kapatid ay nanatiling hindi natutupad. Ang kanyang pangalan ay patuloy na isang anino, walang eko, walang bunga, walang binhi. Si Juda kaya ay nag-isip na si Tamar ang sanhi ng kamatayan ng kanyang mga anak. Hindi niya napansin na ang ugat ng paghatol ay hindi na sa kanya, kundi sa nakatagong hindi pagsunod ng mga lalaki. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng hindi nakikitang paghatol ng Diyos na hindi dumarating sa isang naririnig na tinig o apoy mula sa langit, kundi kumikilos sa pinakamahahalagang bahagi kung saan ang puso ay tumitimbang at ang mga intensyon ay nagiging nakikita tulad ng isang pabango. Walang kilos ng tao na maaaring itago mula sa kanya na sumusuri ng mga puso. At ang banal na kasulatan ay hindi nagsasabi sa atin na may propesiya ni may anghel na nagbigay abiso, ni na ang kamatayan ay dinaluhan ng mga palatandaan. Sinasabi lang nito na ang ginawa ni Ona ay masama sa mga mata ng Panginoon at siya ay tinanggal din mula sa kanyang buhay. Ang tahimik na hatol na ito ay mas nakakatakot kaysa sa kulog, sapagkat ipinapakita nito na ang paghatol ng Diyos ay hindi nangangailangan ng palabas upang maging makatarungan. Ang Diyos, Panginoon ng buhay, ay Panginoon din ng kamatayan, at ang kanyang kabanalan ay hindi ipagkakait kahit na ang mundo ay binabaliwala ito. Si Ona, nang kunin ang mga kasiyahan ng mga banal nang hindi tinatanggap ang bigat ng tungkulin, ay itinuturing na hindi karapat-dapat at namatay na walang anak. Isinama ang lahi na dapat sana ay ipinagtanggol ang pangalan ng kanyang kapatid. Ang paghatol na ipinatupad ng walang abiso ay isang senyales ng bigat ng nakatagong kasalanan, ng espiritual na makasarili at ng kasamaan na nagpapanggap na katuparan. Hindi naghimagsik si Ona ng lantaran laban sa kanyang ama, ni hindi siya nagsabi, "Hindi ko gagawin ang ipinag-uutos sa akin," ngunit ang kanyang hindi pagsunod ay nakatago paulit-ulit sa anyo ng pagsunod, at dahil dito ang kanyang parusa ay agad. Kapag ang tao ay kinuha ang nararapat sa Diyos para sa sarili niyang gamit, nang hindi ibinabalik ito sa layunin ng walang hanggan, siya ay nagiging magnanakaw ng altar. Si Ona ay itinuturing na magnanakaw ng binhi, isang usurpador ng tungkuling hindi niya nais tanggapin. Si Tamar, sa kabilang banda, ay nagdusa sa mga kahihinatnan ng kasalanan ng iba, nanatili sa katahimikan nang hindi humihingi ng katarungan, ngunit naghihintay, sapagkat alam niyang ang Diyos na nagbigay ng batas ay nagmamasid din sa pagsunod dito. Kaya si Tamar ay nanatiling itinakwil, habang si Juda ay pinanatiling inaalagaan si Sela. Lumipas ang panahon at ang pagiging byuda ni Tamar ay naging isang ugali. Wala nang tumingin sa kanya bilang isang posibleng ina, kundi bilang isang senyales ng kamatayan, isang anino ng kung ano sana ang naging. Bahagi rin ito ng paghatol, sapagkat ang hindi pagkakapantay-pantay na hindi itinatama ng tao ay nagiging isang pasanin na bumabagsak sa lahat. Ang lahi ni Juda na tinawag upang maging pamalo ng mga lipi ay nanatiling tumigil, sugatang, marumi sa paghahalo sa mga Kanaanita, sa hindi pagsunod ni sa makasariling layunin ni Ona, at sa hindi pagkilos ni Sela. At sa madilim na kontekstong ito, kung saan ang kwento ay tila naputol, ang paghatol ng Diyos ay patuloy na kumikilos sa katahimikan. Walang apoy na bumagsak, walang lindol na yumanig, ngunit ang mana ay patay, ang pangalan ay nabasag, ang lahi ay natatakan. Ang hindi nakikitang paghatol ay ang pinakamalalim, sapagkat pinapalit nito ang dapat magpatuloy,
Pinatuyo ang dapat magbunga, pinapawi ang dapat magningning. Habang si Juda ay nag-aalaga ng kanyang mga tupa, ng kanyang mga negosyo, ng kanyang mga kaugalian, hindi niya napansin na ang kanyang bahay ay nasa ilalim ng paghatol, na ang kanyang binhi ay walang pagpapala, na ang kanyang mga desisyon ay tinatawag ng katahimikan mula sa itaas. At sa katahimikang ito, si Tamar ay naghintay, hindi bilang isang ignorante, kundi bilang isang tao na nagmamasid sa galaw ng Diyos nang hindi ito pinipigilan. Ang paghihintay na iyon ay naging isang binhi. Ang pasinsiyang iyon ay naging isang panalangin na walang mga salita. Ang katapatan na iyon ay naging isang nakatagong altar na itinayo bagamat hindi nakikita. At ang Diyos na makatarungan ay hindi nakakalimot sa pananampalataya ng mga biktima ng kasalanan ng iba, ni hindi niya pinapabayaan ang mga naisin ng mga nakalimutan. Ang paghatol na bumagsak kay Una, bagamat mabilis, ay hindi hiwalay, kundi bahagi ng isang mas malaking proseso kung saan ang Diyos ay nililinis ang lahi ng Mesyas. At kahit hindi ito nakikita ng mga tao, ang hindi nakikitang paghatol ay patuloy na kumikilos, pinapalakas ang mga hadlang, pinapalakas ang mga mahirap, at inihahanda ang lupa upang ang katarungan ay sumik, hindi mula sa trono, kundi mula sa alabok, hindi mula sa tinig ng Ama, kundi mula sa sinapupunan ng isang babaeng nalamigan. Sa kay Tamar, iningatan ng Diyos ang isang binhi na hindi kayang sirain ng kasalanan. At bagamat ang kwento ay hindi pa ipinapakita ang pagbaliktad, maaari nang maramdaman ang presyon ng langit sa hindi pagkakapantay-pantay ng lupa. Ang papalapit na pagbabago ay maaari nang maramdaman. Ang araw ay malapit na, kung kailan ang mga nakatago ay ipakikita. At habang ito ay nangyayari, ang paghatol ay patuloy na bumagsak ng walang abiso, at ang kwento ay nananatili sa paghihintay, tulad ng hamog na hindi nakikita, ngunit pinapasa ang lupa, tulad ng kidlat na hindi pa bumagsak, ngunit kumikislap na sa mga ulap, tulad ng isang hindi nasabi na salita, ngunit nagsisiga na sa puso ng mga natatakot sa Diyos. Sapagkat kapag tumigil na ang mga tao sa pagsasalita, ang langit ay hindi nananahimik. At kapag ang mga tao at mga bata ay hindi sumusunod, ang Diyos ay hindi binabawi ang kanyang katarungan, kundi kumikilos ng may kapangyarihan, walang palakpakan, walang mga saksi, walang ingay. Ang hindi nakikitang paghatol ay isang pagpapahayag ng walang hanggang pag-ibig na nagwawasto, nagdidisiplina at nagbabalik loob. Ang nasira ni Una ay ibabalik ng siya na hindi umaasa sa binhing tao upang tuparin ang kanyang layunin. Sa dilim ng bahay ni Juda, nagsisimula ang isang ilaw na hindi pa nakikita ngunit malapit nang ipakita. Si Tamar ay nanatili sa bahay ng kanyang ama, nakasuot ng itim na byuda, tahimik, walang asawa, walang anak, walang ipinagpatuloy na pangalan. Ang mukha ay tinakpan ng anino ng pagkalimutan. Bitbit ang bigat ng isang pangako na hindi natupad, ng isang tipan na pinunit ng takot ng isang lalaking pinili ang buhay ng kanyang bunsong anak kaysa sumunod sa Diyos ng katarungan. Kaya siya ay lumaki, naging babae, at nakita ang kanyang pag-asa na nawawala sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi nagsalita si Tamar, hindi nakipagtuos, hindi humingi, hindi naghanap ng ginhawa sa mga babae, sapagkat alam niyang ang pangako ay hindi nakasalalay sa tao, kundi sa Diyos. Kaya nanatili siyang tapat sa kanyang pagiging byuda, sapagkat alam niyang maaaring muling mabuhay ang pag-asa kahit na sa mga guho ng isang bahay na tinatakan ng hindi pagsunod. Habang si Juda ay nag-aalaga ng kanyang mga tupa, ng kanyang mga bukirin at mga landas, si Tamar ay nagmamasid mula sa anino. Nakita ang pamilya ni Juda na nagpapatuloy na parang wala nang nangyari, na parang ang paghatol kay Una ay hindi nag-iwan ng mga marka, na parang ang kanyang tungkulin sa kanya ay naalis na sa alaala.
ngunit nakikita ng Diyos, binibilang ng Diyos, nire-record ng Diyos. Si Tamar, bagamat itinakwil, ay hindi nakalimutan ng mataas na Diyos. Nang mamatay ang asawa ni Juda, ang kanyang puso ay naging marupok, basag, bukas, sa mga desisyon na hindi nakikilala ang mga panahon ng langit. Kaya't umakyat siya sa Timnat kasama ang kanyang kaibigang si Israel Dulamita upang maggupit ng mga tupa. Sa puntong ito, inilipat ng Espiritu ng Panginoon ang puso ni Tamar upang gumawa ng desisyon na babago sa takbo ng sagradong lahi. Sinabi kay Tamar, ang iyong biyenan ay aakyat sa Timnat upang maggupit ng kanyang mga tupa. Dadis at siya ay tumayo, inalis ang kanyang mga kasuotan ng byuda, nagtakip ng belo at nagbihis. Naupo siya sa pasukan ng Enaim sa daan patungong Timnat sapagkat alam niyang siya ay naging babae ngunit hindi pa siya ibinibigay ng mga anak. Sa kilos na ito na tila makatawid sa tao, naroroon ang banal na pagkakaloob. Hindi hinahanap ni Tamar ang paghihiganti, hindi ninanais ang kahihiyan, kundi ang katarungan. Ang kanyang pagkilos ay hindi isang pagnanasa ng laman, kundi isang pagsunod sa batas ng liberato na hindi pinansin ni Juda. Hindi siya umupo doon bilang rebelde, kundi bilang tagapamagitan, bilang saksi ng pangako. Si Juda, nang makita siya, inisip niya na siya ay isang prostituta sapagkat tinakpan niya ang kanyang mukha. Lumapit siya at sinabi, hayaan mo akong makalapit sa iyo. Tinanong siya, ano ang ibibigay mo sa akin? Sumagot siya, magpapadala ako ng isang kambing mula sa aking mga kambing. Siya ay humiling, magbigay ka sa akin ng isang tanda hanggang sa ipadala mo ito. Tinanong siya, ano ang iyong hihilingin? Sumagot siya, ang iyong singsing, ang iyong lubid at ang iyong pamalo. Ibinigay niya ang mga iyon sa kanya at nagkaisa sila. Si Tamar ay nagdalang tao. Tumayo siya, umalis, inalis ang belo at ibinalik ang kanyang mga kasuotan ng byuda. Wala nang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit sa sinapupunan ni Tamar, ang pagbabalik loob ay nagsisimulang lumago ang binhi na iningatan ng Diyos. Ipinadala ni Juda ang kambing sa pamamagitan ng kanyang kaibigan, ngunit hindi siya natagpuan. Sinabi ng mga tao sa lugar na wala ni isa mang tao doon. Inisip ni Juda na tapos na ang usapin at iniutos na dalhin siya sa kanya upang maiwasan ang kahihiyan. Ngunit nagsimula na ang Diyos ng isang bagay. Dahil ang katahimikan ni Tamar ay nagbubuntis ng katarungan at ang paghatol ng Diyos ay lumalakad ng may katumpakan. Kung saan naghasik ang tao ng hindi pagkakapantay-pantay, naghasik ang Diyos ng kaligtasan. 3 buwan ang lumipas at nalaman nila na si Tamar ay buntis. Sinabi nila kay Juda, ang iyong manugang ay nagkasala ng pakikiapid at siya ay buntis. Si Juda, na hindi pa rin kinikilala ang kanyang kasalanan, ay nag-utos na siya ay dalhin at sunugin. Sa mga salitang iyon, ipinagkait niya ang kanyang sariling paghatol, sapagkat ang paghatol na inihayag niya sa kanya ay babagsak din sa kanyang sariling konsensya. Nang dalhin si Tamar, ipinadala niya kay Juda, kanino ang mga bagay na ito? Ako ay buntis. At ipinakita ang singsing, ang lubid at ang pamalo. Nakilala ni Juda ang mga bagay at nanahimik. Sinabi niya, mas matuwid siya kaysa sa akin. Sa pamamagitan ng pagdeklara na ito, naalis ang belo hindi lamang mula sa mukha ni Tamar, kundi mula sa puso ni Juda. Naunawaan niya na tinanggihan niya ang katarungan, iniiwasan ang kanyang tungkulin, itinago ang kanyang kasalanan sa likod ng paghatol at siya ay nabasag. Hindi na siya nagsalita dahil ipinakita sa kanya ng Espiritu ang katotohanan. Si Tamar na naghintay ng walang pag-angal, na kumilos ng walang galit, ay pinarangalan hindi ng mga tao kundi ng langit. Nanganak siya ng 2 anak, sina Perez at Zara. Sa panganganak, isang kakaibang pangyayari ang nangyari. Ang kamay ng isa sa mga anak ay unang lumabas
at ang hilot ay nagbuhol ng isang pulang sinulid dito na nagsasabi, ito ang unang lumabas. Ngunit agad niyang ibalik ito at ang kapatid ay lumabas. Siya ay nagsabi, anong pananakit ang ginawa mo sa iyong sarili? At tinawag ang una bilang Perez. Ang isa naman ay tinawag na Zara. At ang kapanganakang ito ang pamumuhunan. Ang hindi inaasahang pagbabalik loob ay isa ring hula. Sapagkat si Perez, ang bumangga, ang nagbukas ng daan, ang unang lumabas laban sa lahat ng natural na kaayusan, ay siyang magdadala ng lahi ng Mesyas. Si Tamar, ang biyuda na nakalimutan, ang babaeng hinusgahan, ang naghihintay sa anino ng pagkalimutan, ay isinulat sa walang hanggang genealohiya at ang kanyang pangalan kasama ang kay Raabe, Rute at Bate-seba ay nakalagay sa Ebanghelyo bilang isang patutuo na ang katarungan ng Diyos ay hindi nasusukat ng paghatol ng tao. Kapag nabigo ang mga tao, maaari pa ring ibalik ng Diyos sapagkat ang pangako ay hindi ibinigay sa mga perpektong tao, kundi sa mga tapat na puso. Ang lahi ni Juda na naputol ng kasalanan ni Ona at ng hindi pagkilos ni Juda ay naipagpatuloy sa sinapupunan ng isang babaeng matiisin, naghintay, kumilos ng may karunungan at pinarangalan ng dobling bunga. At kaya, nagpapatuloy ang kwento sapagkat bagamat ang paghatol ay bumagsak sa mga anak ni Juda, ang biyaya ay bumangon mula sa kanyang binhi at ang inihasik sa kalungkutan ay magbubunga sa kaluwalhatian. Ang daan ng Mesyas ay hindi na nasira kundi tinatakan ng katarungan. At nang makita ni Juda ang mga araw at taon ni Tamar na lumipas, at nauunawaan na si Sela ay umabot na sa edad na mag-asawa kay Tamar. Ayon sa pangako ni Juda, napansin niya na ang bahay ni Juda ay nagtatago para sa kanilang sarili. Ang pangalan ng kanyang unang asawa ay patuloy na walang lahi at ang sagradong lahi ay nanatiling nakatigil dahil sa isang hindi pagkilos na tinakpan ng pag-iingat. Nang maglaon si Tamar, na walang rebelyon sa kanyang espiritu, ngunit may apoy sa kanyang kaluluwa, ay nagpasya sa kanyang puso na hindi siya mananatili sa anino ng pagkalimutan. Kung ang mga tao ay hindi naistuparin ang katarungang iniutos ng langit, siya ay kumilos ng matalino upang ibalik ito sa daan ng katotohanan. Kaya't tinanggal ni Tamar ang kanyang mga kasuotan ng biyuda, tahimik na inalis ito at nagtakip ng belo, hindi upang magtago sa kahihiyan, kundi upang pumasok sa daan kung saan ipapakita ng Diyos ang kanyang kamay. Siya ay naupo sa pasukan ng Enaim sa daan patungo sa Timnat sapagkat alam niyang ang kanyang biyenan na si Juda ay pupunta roon upang maggupit ng kanyang mga tupa. At ang pagkilos na ito na maaaring tawaging bitag ng mundo ay tunay na isang sigaw ng katarungan na nababalot ng pag-iingat, isang galaw na hindi nagmula sa pagnanasa ng laman, kundi sa espiritual na pangangailangan na ibalik ang nawala dahil sa kasalanan ni Ona at takot ni Juda. Nang makita siya ni Juda, inisip niyang isang prostituta siya sapagkat tinakpan niya ang kanyang mukha. Hindi alam na siya ay kanyang manugang. Lumapit siya at nagsabi, hayaan mong lumapit ako sa iyo ngayon. At siya, sa kanyang katahimikan, ay itinago ang belo hindi bilang isang tao na nagtatago ng kasalanan, kundi bilang isang tao na nagpoprotekta ng misyon. Tinanong siya, ano ang ibibigay mo sa akin upang lumapit sa iyo? Sumagot siya, magpapadala ako ng isang kambing mula sa aking mga kambing. Sinabi niya, bigyan mo ako ng isang tanda hanggang sa ipadala mo ito. Tinanong siya, anong tanda ang ibibigay ko? At humiling siya ng kanyang singsing, ang kanyang lubid at ang kanyang pamalo. Ibinigay ito ni Juda sa kanya at nagkaisa sila. Siya ay nagdalang tao at pagkatapos tumayo siya, umalis at muling nagsuot ng kanyang mga kasuotan bilang biyuda. Ang pagkilos na ito na puno ng simbolismo ay tinatakan ng langit.
Ang singsing ay kumakatawan sa pagkakakilanlan ni Juda, ang lubid ay ang autoridad ng kanyang bahay at ang pamalo ay ang posisyon ng leader sa kanyang bayan. Si Tamar, nang hindi nagsabi ng kahit isang salita, ay naging tagapagdala hindi lamang ng binhi, kundi pati na rin ng saksi na maghahamon sa hindi pagkakapantay-pantay. Ipinadala ni Juda ang kambing sa pamamagitan ng kanyang kaibigan upang kunin ang kanyang mga bagay mula sa babae, ngunit hindi siya natagpuan. Sinabi ng mga tao sa lugar na wala ni isa mang tao doon. Kaya't iniutos ni Juda na kalimutan ang kaso, hindi nais mapahiya sa publiko, iniisip na tapos na ang lahat, hindi alam na ang binhi na naihasik ay bahagi ng walang hangganang plano na binabantayan ng Diyos. 3 buwan ang lumipas at sinabi kay Juda, "Si Tamar, ang iyong manugang, ay nagkasala ng pangangalun niya at siya ay buntis." Si Juda na walang discernment ay nagpahayag ng paghatol, "Dalhin siya at siya'y sunugin." Ang mga salitang ito na sinabi ng isang lalaking hindi tinupad ang kanyang tungkulin ay naging isang bitag para sa mga matuwid. Nang dalhin siya, ipinadala ni Tamar ang mga bagay at nagsabi, "Kanino ang mga ito? Ako ay buntis." At ipinakita ang singsing, ang lubid at ang pamalo. Nakilala ni Juda at napagtanto, sinabing, "Mas matuwid siya kaysa sa akin," at hindi na siya nagsalita pa. Ang pag-amin na ito ay hindi lamang isang pagtanggap ng mga katotohanan, kundi ang simula ng pagbagsak na magmamarka ng pagbabago kay Juda. Sa loob ng mga taon, siya ay nabuhay ng hindi lumilingon, hindi nakikita ang sugat na iniwan sa kanya ni Tamar, hindi tinatanggap ang pananagutan para sa kalungkutan na dulot ng kamatayan ng kanyang anak na si Ona at ng hindi pagkilos na sumunod. Ngayon, sa harap ng kanyang manugang, sa tinig ng isang babaeng hindi umangal, hindi nag-akusa, hindi ipinakita ang kanyang karapatan, nakita ni Juda ang kanyang kasalanan at siya ay pinahiya, hindi dahil sa isang publiko, kundi sa konsensya na ipinakita sa kanya ng Espiritu, ipinapakita sa kanya kung paanong siya ay nabigo sa Diyos. Noong panahong iyon, hindi pinatay si Tamar, hindi siya nahatulan, hindi siya nawasak, kundi siya ay kinilala, sapagkat ang kanyang determinasyon ay hindi nagmula sa laman, kundi sa Espiritu. Ang kanyang aksyon ay hindi pinangunahan ng pagnanasa, kundi ng katapatan, at ang katarungan ng Diyos na hindi nakakalimot sa mga tapat kahit sa katahimikan, ay itinanghal si Tamar at pinarangalan siya ng dobling bunga. Sa kanyang sinapupunan ay lumago sina Perez at Zara, 2 buhay na gagamitin ng Diyos upang ibalik ang naputol na linya. Nang dumating ang oras ng panganganak, may kambal sa kanyang sinapupunan. Isa sa kanila, nang lumabas, ay iniunat ang kamay muna at tinalian ng mga hilot ng isang pulang sinulid. Ngunit binawi nito ang kamay at lumabas ang kanyang kapatid na lalaki sa kanyang lugar. Sinabi ng hilot, "Anong pagkakasala ang ginawa mo sa iyong sarili?" At tinawag siya na Perez. Pagkatapos, dumating ang kanyang kapatid na may pulang sinulid at tinawag siyang Zara. Ang pagsilang na iyon, ang hindi inaasahang pagbabago, ay isang tanda mula sa langit, sapagkat ang hindi dapat lumabas muna ay siya pang nagbago ng likas na kaayusan, kumuha ng lugar ng panganay at minarkahan ang muling pagsisimula ng messianic na lahi. Isasama si Perez sa genealogiya ni David at ng Mesiyas. At lahat ng ito ay dahil sa isang babae na hindi tinanggap ang pagkalimutan, na hindi sumuko sa hindi katarungan, na nagbihis ng karunungan at naghintay sa oras ng Diyos. At kahit na siya'y minamaliit sa mata ng tao, sa mata ng kataas-taasan, siya ay itinuring na isang tapat na lingkod. Ang kanyang kwento na nagsimula sa pagluluksa ay nagtapos sa pagtubos, sapagkat kaya ng Diyos na gamitin ang pinakamasakit na desisyon upang tuparin ang kanyang mga pangako.
Si Tamar, nang hindi itinaas ang kanyang boses, ay binago ang kasaysayan hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kanyang determinasyon ay naisulat bilang isang walang hanggang patotoo na ang katarungan ng Diyos ay hindi palaging ipinapakita sa mga trono. Minsan, ito ay nangyayari sa mga madudungis na kalsada, sa mga mukha na natatakpan, sa mga tiyan na hindi pinapansin, sa mga desisyon na hindi nauunawaan ng mundo, ngunit pinararangalan ng langit. At ganoon ang kwento ay nagpapatuloy, sapagkat kahit na ang hatol ay naitatag na at ang katarungan ay nagsimula ng magbunga, ang proseso ng pagbabago sa bahay ni Juda ay hindi pa natatapos. Ang nagsimula ng Diyos sa sinapupunan ni Tamar ay magpapatuloy na umaabot sa mga henerasyon hanggang ang setro ay hindi aalisin kay Juda ni ang tagapagbatas mula sa kanyang mga paa hanggang sa dumating si Silo. Pagkalipas ng mga araw na ipinaglihi si Tamar sa pamamagitan ni Juda, siya ay nanatili sa katahimikan ng 3 buong buwan. Lumago sa kanyang kalooban ang bunga ng pagkakaisa nilang iyon, hindi ipinagtagubilin ng mga salitang tao, kundi ng providensya ng Diyos. Nang ang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis ay umabot sa mga taingan ng mga tao, sinabi nila kay Juda na ang kanyang manugang na si Tamar ay buntis dahil sa pakikiapid. Nang hindi na naglaan ng panahon upang magtanong, hindi binuksan ang kanyang puso sa pagsusuri, hindi naalala ang sarili niyang pagkakamali sa daan patungong Timnat si Juda, na bilanggo pa rin ng madaling hatol at hindi pa napabagsak na kayabangan, ay ipinahayag ang hatol, kunihin siya at sunugin. Sa sandaling iyon, ang langit ay nanatili sa katahimikan, na para bang ang hatol ng mga tao ay umabot sa sukat ng kanilang pagpapanggap. Dinala si Tamar sa harapan at sa kanyang mga kamay wala siyang dalang sigaw, ni pagmamakaawa, ni pagtatanggol, kundi 3 banal na bagay, 3 patotoo ng isang gawain na hindi nakita ng mga tao, ngunit na itinag ni Diyos na may layuning walang hanggan. Nagpadala siya ng mensahe kay kanyang biyenang lalaki na nagsasabing, mula sa lalaking pag-aari ng mga bagay na ito, ako'y buntis. At tinanong niya, ngayon, nakikilala mo ba kung kanino ang mga bagay na ito, ang selyo, ang sinturon at ang baston? Nakita ni Juda ang mga bagay na siya mismo ay lihim na ibinigay at nakilala niya ito at natutunan. Sinabi niya, mas matuwid siya kaysa sa akin. At hindi na siya nagsalita pa. Ang pagkumpisal na iyon ay hindi lamang isang pagtanggap ng mga katotohanan, kundi ang simula ng isang panloob na pagbabago. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumingin si Juda sa loob ng kanyang sarili at naunawaan na ang kanyang pagkakamali ay hindi lamang ang pagtanggi kay Tamar, kundi ang paglabag sa kautusan ng kataas-taasan, ang pagpapabaya sa kanyang tungkulin, at ang pagwawalang halaga sa kasunduan ng pamilya na itinalaga upang mapanatili ang pangalan at ang mana. Si Tamar, na naghihintay sa lilim, ay naging salamin kung saan nakita ni Juda ang kanyang kasamaan. Hindi siya naibalik sa pamamagitan ng panlabas na parusa, kundi sa pamamagitan ng panloob na pagpapakita ng kanyang kasalanan. At sa tahimik at banal na akto na iyon, ipinakita ng katarungan ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kulog o apoy, kundi sa 3 bagay sa mga kamay ng isang tapat na babae. Ang selyo, ang sinturon at ang baston ay naging nakikitang patotoo na ang hatol na nais ipataw ni Juda kay Tamar ay dapat na bumagsak sa kanya. Ang pagkilalang iyon ay hindi para sa pampublikong kahihiyan, kundi para sa pribadong pagtubos. Mula sa araw na iyon, hindi na muling nakipagtalik si Juda sa kanya, sapagkat ang akto ay itinagna ng Diyos, hindi upang ulitin, kundi upang ipaalala na ang layunin ng Diyos ay hindi mapipigilan ng kahinaan ng tao.
Kapag nais ng langit na ibalik ang isang napabagsak na lahi, gagamitin nito ang mahina upang hambalusin ang malakas, ang tinalikdan upang ilantad ang magyayabang, at ang nakatago upang ipakita ang katotohanan. Ang tatlong bagay na tila karaniwan ay, sa katunayan, ang mga susi ng pagpapakumbaba sapagkat naroroon ang pangalan, ang lahi at ang daan. Kung wala ang tatlong simbolong ito, hindi magpapatuloy ang kwento ng Mesiyas. At ang ipinagtabuyan ng kasalanan ni Ona, ang pananampalataya ni Tamar ay nagningas na may apoy na hindi mawawala. Si Juda mula sa araw na iyon ay nagsimulang magbago. At bagamat hindi isinasalaysay ng kasulatan ang bawat hakbang ng kanyang pagbabago, ipinakita ito mamaya sa Ehipto bilang isang ibang tao handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang kapatid. Ang lalaking kinaharap ang sariling selyo ay naging isang tagapamagitan na hindi na itinagong ang kanyang kasalanan, kundi nag-alay ng sarili sa lugar ng inosente. At ang pagbabago na iyon ay nagsimula doon sa tatlong bagay sa mga kamay ng isang babae na hindi sumigaw, na hindi humiling, na hindi naghanap ng paghihiganti kundi naghintay sa oras ng langit. At ang mga bagay na iyon ay higit pa sa mga pisikal na senyales. Ito ay isang pahayag mula sa langit na ang binhi ay mapapangalagaan at si Tamar ay pinarangalan bilang ina ni Perez. Tulad ng selyo na nagmarka sa pagkakakilanlan ni Juda, ang sinturon ay kumakatawan sa koneksyon sa mana at ang baston ay sumimbolo sa pagpapatuloy ng setro. Ang mga parehong simbolo ay nagmamarka rin sa figura ng Mesiyas na darating. Sapagkat kay Jesus, naroroon ang pangalan sa ibabaw ng lahat ng pangalan, ang walang hanggan na koneksyon sa pagitan ng Diyos at ng tao at ang setro na hindi aalisin kay Juda hanggang sa dumating ang tiyak na may-ari nito at sa kanya ay magtitipon ang mga bansa. Sa gitna ng isang eksenang pamilya na tinatakan ng iskandalo, ang langit ay nagtanim ng propesiya. Si Tamar na may mga matatag na kamay, hindi lamang humawak ng tatlong bagay, kundi ng simula ng pagbabalik ng isang bayan na hindi pa nauunawaan kung ano ang sinisimulan gawin ng Diyos. At ganito nagtatapos ang eksena, ngunit hindi ang salaysay, sapagkat ang buhay ni Perez ay magsisimula pa lamang at ang lahi ay nagsimulang magbalik. Bagamat ang kasalanan ay naipakita at ang katotohanan ay naibunyag, ang landas ng pagtubos ay kailangan pang magpatuloy sa mga henerasyon. Dala ang marka ng Diyos na nagbabago ng kahihiyan sa kaluwalhatian at nagpapataas ng nahulog upang tuparin ang walang hanggang layunin. Nang nakita ni Juda ang selyo, ang sinturon at ang baston sa mga kamay ni Tamar, wala nang argumento, paliwanag o depensa na posibleng gawin. Wala nang pagninilay o mga salita upang itago ang nangyari na ay ipinalabas na ng langit. At ang mga labi niya na dati nang nagbigay ng hatol laban sa inosenteng babaeng iyon, ngayon ay hinaplos ng katotohanan. Ang kanyang kaluluwa ay tinagos ng kamalayan sa kanyang kasalanan. At may tinig na may kababaang loob, sinabi niya, mas matuwid siya kaysa sa akin. Yudang mga salitang ito na hindi nagmula sa publiko na kahihiyan, kundi mula sa panloob na pagkilala ay nagmarka ng pagbabago sa buhay ni Juda. Sa unang pagkakataon, sa buong naratibo ng Biblia, inamin ni Jacob ang kanyang pagkakamali. Hindi inaakusahan ng iba, hindi nagtago sa estruktura ng kanyang pamilya, hindi ipinagtanggol ang kanyang pagkukulang sa mga dahilan, kundi tinanggap na siya ay nagkasala laban kay Tamar, laban sa kanyang yumaong anak, laban sa tungkulin ng kanyang bahay, at laban sa Diyos na tumawag sa kanya upang pasanin ng binhi ng pangako. Ang kumpisalang ito na ginawa ng pribado, ngunit naitala ng banal na espiritu sa mga kasulatan, ay hindi mas maliit kaysa kay David nang sinabi niyang, "Nagkasala ako laban sa Panginoon, sapagkat ang pagpapakumbaba ni Juda ay nagbukas ng isang malalim na sugat sa kanyang puso na nagbigay daan upang pumasok ang liwanag." Bagamat walang tala ng mga luha, may patotoo ng pagbabago.
sapagkat mula sa sandaling iyon, ipapakita ng mga kasulatan si Juda bilang isang tao na iba na, isang tao na natutong magpakumbaba, na tumigil sa pagiging mapagmataas, na nagsimulang mabuhay nang may alaala sa kanyang pagkakamali at na namold ng bigat ng kanyang kasalanan, hindi upang masira, kundi upang mapagtubos. Ang hatol ng Diyos, kapag tumama sa puso, hindi ito winawasak ng walang layunin, kundi muling binubuo ito ng may layunin. At si Juda, nang kilalanin ang katarungan ni Tamar higit sa kanyang sarili, ay kinilala rin na siya ay nabuhay sa ilalim ng isang maling pamantayan. Siya ay humatol ng walang awa, itinago ang kanyang kasalanan habang sinisikap na parusahan ang kasalanan ng iba. Ang kumpisa lang ito, bagamat maikli ngunit walang hanggan, ay tulad ng epekto ng isang bato sa tubig. Ang mga alon ng epekto nito ay aabot hanggang sa Ehipto, hanggang sa bahay ni Jose, hanggang sa sandaling inialok ni Juda ang kanyang buhay para kay Benjamin, at hanggang sa genealohiya ng Mesyas. Sapagkat tanging ang nagpakumbaba dahil sa kanyang kasalanan ang maaaring maging isang tao ng pagtubos. Si Juda na minsang bumaba sa mga Kananeo na kumuha ng asawa ng walang payo, na nagkaroon ng mga anak na hindi natakot sa Diyos, na nagsinungaling kay Tamar at itinago ang kanyang tungkulin, na naghanap ng kasiyahan ng walang pananagutan, na humatol ng walang katarungan, ngayon ay nagsisimula ng kanyang pag-akyat, hindi dahil sa merit, kundi dahil sa pagpapakumbaba, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kumpisal. At si Tamar, na mas matuwid kaysa sa kanya, ay naging kasangkapan ng langit upang dalin siya sa puntong ito. At iyon ang dahilan kung bakit siya pinarangalan ng Diyos, sapagkat ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa libong mga tinig. Ang kanyang pananampalataya ay mas matatag kaysa sa hatol ng tao. At ang kanyang determinasyon ay mas makapangyarihan kaysa sa mga patriarkal na estruktura na sumubok na siyang patahimikin. At sa sandaling iyon, nang makita ni Juda siya ng may mata ng kaluluwa, isang hindi nakikitang, ngunit hindi mababaling pagbabalik loob ang nangyari. At bagamat hindi na siya nakipagtalik sa kanya, hindi na rin siya binigo. Ang kanyang pagkilala ay nagtaas sa kanya mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging matriarka, mula sa pagiging nakalimutan patungo sa pagiging tagapagtaglay ng binhi, mula sa pagiging biyudang hindi pinansin patungo sa pagiging ina sa lahi ng hari. At sa parehong akto tinatakan ng Diyos ang pagbabago, sapagkat ang tunay na kahinaan ay hindi isang mababaw na emosyon, kundi ang simula ng isang malalim na pagtalima, at walang pagtalima na walang alaala. Magsisimula si Juda na maglakad dala ang buhay na alaala ng araw na iyon nang ipinakita sa kanya ng Diyos ang kanyang mukha sa mga mata ni Tamar. At gamit ang alaala ito, pupunta siya sa Ehipto, at dito magsasalita ang alaala sa harap ni Jose. At gamit ang alaala ito, magiging karapat-dapat siyang tumanggap ng pagpapala. At ganito natutupad ang walang hanggang prinsipyo na itinaas ng Diyos ang mga mapagpakumbaba at pinapahiya ang mga matataas. Sapagkat si Juda na minsan ay ipinagbili ang kanyang kapatid, na minsan ay pinabayaan ang sagrado na lahi, na minsan ay nakipagtalik sa isang Kananea, na dati ay humatol sa isang inosenteng babae, ngayon ay nagpapakita bilang ang unang patriarkang biblikal na gumawa ng isang hayagang kumpisal ng kasalanan. At ang kumpisalang ito ay hindi nawalan ng bunga, sapagkat sa sinapupunan ni Tamar ay sina Perez at Zara. At ang binhi ni Juda na ngayon ay pin-purify ng apoy ng pagsisisi ay handa ng mamunga. Ang naantala ng kasalanan ni Una ay ibinalik sa pamamagitan ng katarungan na lumalago mula sa pagpapakumbaba. At ang hatol na nagsimula sa kamatayan ay natapos sa buhay. Si Tamar ay magsisilang ng 2 anak na magiging tanda na hindi nakakalimot ang Diyos sa mga umaasa sa Kanya, at na ang Kanyang pangako ay kayang lampasan ang mga landas ng tao.
At si Juda na dati ay nagsabi, mas matuwid siya kaysa sa akin, hindi na muling naging parehong tao. Walang sino man na nakita ang kanyang kasalanan sa liwanag ng katotohanan at kinumpisal ito ng tapat ay maaaring magpatuloy sa parehong paraan. Ang paghihirap na iyon ay naging dahilan ng pagiging karapat-dapat niyang pasanin ang setro, sapagkat hindi ang malakas ang pasanin ito, kundi ang mapagpakumbaba. Hindi ang perpekto, kundi ang nagbago. At ganito ang lahi na dumanas ng pagkahulog dahil sa banyagang kasunduan at matigas na puso ay ngayon na ibalik ng kumpisalang isinagawa ng isang taong marunong magpasakop. At ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob na hindi kailanman tinanggihan ang espiritu ng pagpapakumbaba ay muling binuhay si Juda, hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung sino siya pagkatapos ng pagbagsak, pagkatapos ng pagharap sa kanyang kasalanan at pagkatapos ng paggalang sa kanya na pinarangalan ng langit. At ganito, ang entablado ay handa na para sa pagdating ni Perez at ng setro na kalaunan ay ibibigay kay David na ang mga ugat ay matatagpuan sa alikabok ng kwentong ito. Sapagkat walang pagtubos ng walang pagkawasak at walang hanggang pamana ng walang pagpapakumbaba sa harap ng katotohanan. At si Juda ay naunawaan ito at itinala ng Espiritu ng Diyos upang malaman ng bawat henerasyon na ang lahi ng Mesiyas ay hindi itinayo sa kaluwalhatian ng tao, kundi sa biyaya na sumisibol kapag ang isang tao ay tapat na nagsasabi, mas matuwid ang Diyos kaysa sa akin. Ang gawa niya ay mas matuwid kaysa sa mga plano ko, mas matuwid siya kaysa sa akin. At dumating ang sandali ng si Tamar, ang babae na naghintay sa katahimikan, ang nagtiis sa kamatayan ng dalawang asawa, ay nakalimutan ng bahay ni Juda at binigo ng kanyang biyenang lalaki, ang nag-upo sa tabi ng daan at nakuha ang katarungan ng hindi itinaas ang boses, ay nagsilang ng mga anak na tinatakan ng langit bilang pagpapalawig ng tipan. Ito ang sagrado na sandali kung saan ang nakatago ay nahahayag ng may buhay at ang sinapupunan ay bumukas bilang isang altar na ipinapakita ang kamay ng Diyos na gumagawa ng may pagkatumpak. Nagdalang tao si Tamar ng kambal at sa sandali ng panganganak, isang kamay ang iniunat at ang hilot ay nagtali ng isang pulang sinulid dito at sinabi, ito ang unang lumabas. Ngunit binawi nito ang kamay at lumabas ang kanyang kapatid. Ang hilot ay sumigaw, anong pagkakasala ang ginawa mo? At tinawag siya na Perez. Pagkatapos lumabas ang kanyang kapatid na may pulang sinulid at tinawag siyang Zara. Ang pangyayaring ito na sa unang tingin ay maaaring mukhang isang simpleng detalye, ay sa katunayan isang propetikong gawain, isang mensahe na nakakudigo ng Espiritu na nagbubunyag ng pinakapuso ng plano ng pagtubos. Sapagkat si Perez, ang siyang nagbasag ng likas na kaayusan, ang ipinanganak laban sa lahat ng inaasahan, ay kumakatawan sa gawain ng Diyos. Hindi sumusunod ang Diyos sa landas ng tao, kundi sumasabog sa kanyang kalagitnaan, hindi nagpapasakop sa mga tipan ng dugo ng tao, kundi nagtatag ng kanyang sariling mga tipan gamit ang mga tanda mula sa langit. Ang pangalan ni Perez na nangangahulugang bitak o pagkabasag ay hindi isang pagkakataon sapagkat ito ay sumasagisag sa sagradong pagkaabala, ang banal na interbensyon sa naputol na lahi, ang muling pagsisimula ng lahi ni Juda sa kabanalan. Si Perez ay hindi lamang magiging ninuno ni David, kundi magiging ninuno din ng Mesiyas na nagtatatag na ang binhi ng kaligtasan ay hindi dumaan sa mga taong masama sa mata ng Panginoon ni kay Ona, na tumangging magbigay ng mga anak sa kanyang kapatid, ni kay Sela na nagtago dahil sa takot, kundi kay Perez, ipinanganak mula sa isang iskandalo sa mata ng mundo, ngunit tinatakan ng katarungan sa mata ng Diyos. Si Zara na ang pangalan ay nangangahulugang bukang liwayway ay nanatiling tanda ng kung ano sana ang nangyari bilang isang larawan ng panganay na hindi niya minana mula sa hindi naabot na kamay at pag-atras.
bagamat siya ay may hawak na pulang sinulid, simbolo ng nakikita ng minarkahan, ang isa na nagbukas ng sinapupunan muna ay ang iba. Ito ay isang misteryo rin, sapagkat ang pulang sinulid na kalaunan ay lumilitaw bilang simbolo ng pagtubos sa pader ni Raabe. Dito ay nanatili na walang mana, na para bang sinasabi ng Panginoon na ang minarkahan ng tao ay hindi palaging ang pinipili ng Diyos. Ang sagradong lahi ay hindi tinutukoy ng kamay na umaabot, kundi ng isa na pumuputol ng lakas upang buksan ang daan. Si Perez, na ipinanganak sa konteksto ng pagkabasag, ay naging larawan ng isa na minana ng hindi ipinahayag, ng isa na sumabog upang itatag ang kalooban ng Diyos sa ibabaw ng mga kaugalian ng tao. At ganun, si Tamar na walang boses, walang lupa, walang pangalang ipagpapalawak, ay naging ina ng agwat, ang daluyan ng plano ng Mesyas, ang larawan ng babae na nagdadala ng katarungan sa kalagitnaan ng pagwawalang bahala. At si Juda, na minsang bumagsak, ngayon ay may hawak sa kanyang mga bisig ang anak na magpapamana ng kanyang pangalan. Ang sugat na iniwan ng kamatayan ni at ng rebelyon ni Ona ay nagsisimulang maghilom, hindi dahil sa merito ng lahi, kundi dahil sa interbensyon ng biyaya. Sapagat kay Perez, ang pangako ay nagsisimula muli. Kay Perez, ang tipan ay tinubos at ang kanyang pangalan ay itatala sa genealogiya na kalaunan ay isusulat ng Ebanghelista Mateo na nagsasabing, si Juda ay nagkaanak kay Perez at Zara mula kay Tamar, at si Perez ay nagkaanak kay Esrom. At mula roon ang lahi ng mga hukom, hari at mga propeta, hanggang dumating si Jose, asawa ni Maria, na ipinanganak si Jesus na tinatawag na Kristo. At lahat ng ito ay may mga ugat dito, sa isang kakaibang pagsilang, sa isang propetikong pagkabasag, sa isang tahimik na akto na ginawa ng langit na walang hanggan. Hindi lamang pinipili ng Diyos ang hindi inaasahan, kundi pinararangalan ito. At kapag naniniwala ang tao na ang isang kwento ay nadungisan ng pagkakamali, ang Panginoon ay ginagawang patotoo ng pagtubos. Hindi aksidente na sa lahat ng mga anak ni Jacob, si Juda ang napili. Siya ang magdadala ng setro. At hindi aksidente na sa lahat ng mga posibleng ugnayan, ito ay sa pagitan ni Juda at Tamar, ang mag-asawa na nagpamana ng sagradong lahi. Sapagkat ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpeksyon, kundi ng pagiging handa. Hindi niya pinipili ang mga landas ng katwiran ng tao, kundi ang mga pusong nabali na nagpasakop sa kanyang kalooban. At si Tamar, nang ipanganak si Perez, ay tinatakan ang isang kwento na nagsimula sa kamatayan at nagtapos sa buhay, na nagsimula sa hindi pagsunod at nagtapos sa layunin. Si Perez, na nagbukas ng bitak, ay naging simbolo ng Mesyas na darating upang magbukas ng daan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Sapagkat tulad ni Perez na nagbasag ng kaayusan ng pagsilang upang ipanganak muna, ganun din ang Kristo na pipigil sa takbo ng mundong ito upang magdala ng kaligtasan. At si Juda, na minsang bumaba at umiwas mula sa kanyang mga kapatid, ngayon ay naibalik, hindi dahil sa kanyang mga merito, kundi dahil sa bunga ng kanyang pagsisisi. Ang kwento ay nagpapatuloy, hindi sa mga paliwanag o palamuti, kundi sa mga pangalan na itinatag ng langit, sa mga buhay na nabago, sa mga binhing pinatnubayan ng apoy ng paghatol at pagpapatawad. At ganon, ang bitak na binuksan ni Perez ay hindi lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, kundi sa takbo ng oras, sa puso ng kasaysayan, sapagkat pinili ng Diyos na magsimula muli sa kanya. Ang hatol na bumagsak kay Ona ay ngayon ay nagiging pagtubos kay Perez. At si Tamar, na ang katapatan ng nagbasag ng katahimikan ay nananatiling patotoo na ang Diyos ay hindi nangangailangan ng perpektong mga tanawin upang isakatuparan ang kanyang perpektong kalooban. At ganun,
Ang kwento ay nagpapatuloy sapagkat si Perez ay halos ipinanganak at may mahabang daan pang tatahakin hanggang ang pangako na ginawa kay Abraham ay matupad sa pagdating ng tagapagligtas. Ang ipinanganak kay Tamar bilang isang tahimik na akto ng katarungan ay magiging alaala ng mga henerasyon bilang ang sandali kung saan ginamit ng Diyos ang isang babaeng nakalimutan upang pasiglahin ang lahi ng walang hanggang hari. At nangyari ito nang matapos ang pagsilang ni Perez at Zara, ang kwento ni Juda ay tila naglaho ng sandali sa katahimikan ng mga kasulatan, habang ang sagradong naratibo ay bumaling muli kay Jose, anak ni Jacob, na ipinagbili ng kanyang mga kapatid at dinala sa Ehipto. At bagamat ang mga mata ng mambabasa ay nakatutok sa pag-akyat ni Jose mula sa pagkaalipin hanggang sa palasyo ng paraon, sa hindi nakikitang anino ng mga kwentong ito, ang Diyos ay gumagawa din sa puso ni Juda na muling nabuhay kasama ang kanyang mga kapatid, hindi na bilang parehong tao na bumaba sa mga Kananeo, kundi bilang isang tao na nasira ng katotohanan, inihayag ng katarungan, hinaplos ng alaala ng kanyang kasalanan. Ang tao na nabago na muling lumitaw sa kasaysayan ay ang taong, nang dumating ang taggutom sa lupa, ipinadala ni Jacob ang kanyang mga anak upang bumili ng trigo sa Ehipto. Kasama nila si Juda, ang parehong nagmungkahi na ibenta si Jose ng 20 pirasong pilak, ang parehong bumaba mula sa kanyang mga kapatid at kumuha ng asawa mula sa mga Kananeo. Ngunit ngayon, ang kanyang mga hakbang ay hindi na mga hakbang ng isang negosyante o ng isang anak na malayo, kundi mga hakbang ng isang kapatid na may dala ng bigat ng kanyang kwento, ng kanyang mga pagkalugi, ng kanyang mga kumpisal at ng kanyang tahimik na pagbabago. Nang dumating sila sa Ehipto at nakilala sila ni Jose, bagamat hindi siya nila nakilala, nagsimula ang isang proseso kung saan susubukin ng Diyos ang kanyang mga kapatid, hindi upang parusahan, kundi upang itaguyod. At sa prosesong iyon, si Juda ay lumitaw bilang tagapagsalita ng isang pamilyang nabiyak, sapagkat siya ang nagsalita ng ang mga kapatid ni Jose na hindi pa ipinakilala ay humingi na dalhin si Benjamin, ang bunsong kapatid, bilang kondisyon para sa pagpapalaya ni Simeon. Bagamat si Ruben ang unang nagmungkahi ng garantiya na nag-aalok ng buhay ng kanyang mga anak bilang garantiya, hindi pumayag si Jacob. Ngunit nang ang taggutom ay tumindi at hindi na maiwasan ang pagbabalik, si Juda ang nagsalita na nagsabi, "Ipadala ang batang kasama ko at tayo'y magtataas at pupunta, upang tayo'y mabuhay at hindi mamatay, tayo, kayo at ang ating mga anak. Ako ang mananagot sa kanya, ikaw ay mananagot sa akin. Kung hindi ko siya ibabalik at ilalagay sa iyong harapan, ako'y magiging may kasalanan sa iyo magpakailanman." Ang mga salitang ito ay hindi nanggaling sa isang mayabang na puso, kundi sa isang espiritong natutong tanggapin ang mga responsibilidad, na hindi na tumakas mula sa tungkulin, na hindi na nagkait ng katarungan, na hindi na natiling tahimik nang siya ay dapat magsalita. Pumayag si Jacob at si Benjamin ay bumaba kasama nila patungong Ehipto. Nang dumating sila, sinalubong sila ni Jose sa kanyang bahay at naghanda ng pagkain. Ngunit ang kanilang mga puso ay naguguluhan at nagtatanong, bakit ganitong karangalan? Pagkatapos, inilagay ni Jose ang kanyang tasa sa bag ni Benjamin at pinabalik sila. Nang kanilang abutin sa daan at natuklasan ang tasa, kanilang hinapak ang kanilang mga damit at bumalik sa Ehipto. Doon, sa harap ng isang kapatid na hindi pa nagpakilala, sila'y nagpatira pa. Nang hinarap sila ni Jose at tinanong, "Anong ginawa ninyo?" Si Juda ang lumapit, si Juda ang nagsalita, si Juda ang nagsabi, "Ano ang sasabihin namin sa aking Panginoon? Ano ang sasabihin namin o paano kami magpapaliwanag? Natagpuan ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod.
Pagkatapos nang sinabi ni Jose na ang sinumang may hawak ng tasa ay mananatili bilang alipin, lumapit si Juda at nagbigay ng isang di malilimutang talumpati, isa sa mga pinakamalalim na sandali ng buong salaysay ng Biblia. Hindi siya umasa sa interes, sa lohika o sa depensa, kundi sa pag-ibig, sa karangalan ng ama, sa sakit ng pagkawala ng isa pang anak at inaalala ang kanilang nagawa noon. Sinabi niya, "Ngayon, hinihiling ko sa iyo na hayaan mong maging alipin ng aking Panginoon ang iyong lingkod sa halip ng kabataan at hayaang umakyat ang kabataan kasama ang kanyang mga kapatid. Paano ko babalik sa aking ama kung ang kabataan ay hindi kasama ko upang hindi makita ang kasamaan na darating sa aking ama?" Ang interbensyong ito, ang alok ng kapalit, ay naging huling patunay na ang puso ni Juda ay nabago, sapagkat ang parehong taong iniwan ang kanyang kapatid na si Jose ay handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang kapatid na si Benjamin. Ang pagbabagong ito ay hindi nangyari ng isang araw, ni dahil sa isang emosyonal na karanasan, kundi sa pamamagitan ng isang tahimik na proseso na sinimulan ng Diyos mula sa kanyang pagbagsak, mula sa kanyang kasalanan kay Tamar, mula sa kanyang pag-amin sa harap ng selyo, ng sinturon at ng tungkod. At ngayon sa Ehipto, ang bunga ng kanyang pagsisisi ay nagsisimula ng magpakita. Ito ang interbensyong nagpabagsak kay Jose na hindi na kayang pigilan ang sarili at ipinakilala ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid. Ang iyak ay bumalot sa silid at sila'y nagyakapan. Ang nakaraan ay natubos at nagkaisa ang pamilya. Kaya si Juda, na minsang naghiwalay, ay naging instrumento ng pagkakaisa. Ang siyang minsang bumaba, ngayon ay itinataas. Ang siyang bumagsak ng dapat sana ay nagsalita, ngayon ay nagsalita nang wala ng ibang makapagsalita. At bagamat ang kasulatan ay hindi nagsasaad ng bawat kaisipan ni Juda, ipinapakita siya ngayon bilang isang pinuno sa kanyang mga kapatid, bilang isang matatag na tinig, bilang simbolo ng pagbabalik loob. Mamaya, nang malapit nang mamatay si Jacob at tinawag ang kanyang mga anak upang basbasan sila, kay Juda niya ginawa ang pinakamalaking pangako na nagsabi, "Juda, pupurihin ka ng iyong mga kapatid, ang iyong kamay ay magiging lingkod ng iyong mga kaaway. Luluhod ang mga anak sa iyong harapan, sa harap ng iyong ama." Juda, maliit na leon, tumaas mula sa panghuli, "Anak ko." Yumuko siya, nakahiga tulad ng isang leon, tulad ng isang matandang leon. Sino ang magbabangon sa kanya? Ang setro ay hindi aalis kay Juda, ni ang tagapagbatas mula sa kanyang mga paa hanggang sa dumating si Silo, at sa kanya magsasama-sama ang mga bansa. Ang pangakong ito ay hindi tinatakan ng kanyang lakas, kundi ng kanyang pagkawasak, hindi ng kanyang talino, kundi ng kanyang pagbabago. Ang lalaking kumilala na si Tamar ay mas matuwid kaysa sa kanya ay siyang lalaking pinagkatiwalaan ng Diyos na magdala ng lahi ng walang hanggang hari. Ang kanyang pangalan ay nakasulat bilang simbolo ng pagtubos. Para sa bahay ni Juda na nalamnan ng mga pagkakamali, ito ay nilinis ng biyaya. At sa Ehipto, sa lupain ng hirap, ang pagbabalik loob ay namulaklak at ang nagsimula sa kasalanan ay nagwakas sa karangalan. At ganun, ang kwento ni Perez ay patuloy na sumusunod sa landas. Ang lahi ay pinagtibay at ang mga hakbang ng Mesyas ay nagsisimulang marinig sa mga yapak ng isang bayan na dadalhin sa pagkaalipin, ngunit hindi walang pangako dahil ang tungkod ni Juda ay hindi mababasag. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay nakapagmarka ng landas at ang lahat ng darating ay matutupad. At pagkatapos ng pagkakasunduan ng mga kapatid sa lupain ng Ehipto, nanatili si Juda sa gitna ng kanyang bayan, hindi na bilang isang lalaking nabigo sa kasalanan, kundi bilang isang patriarka na nabuo sa apoy ng banal na disiplina, bilang isang pinuno na dumaan sa kahihiyan at lumitaw na nabago ng awa.
Ang kwento ng Biblia, bagamat nakatuon sa providensya ni Jose at ang pag-iingat sa bayan sa panahon ng taggutom, ay may nakatagong alaala sa mga katahimikan nito ang hindi nakikitang paglago ng lahi ni Juda. Sapagkat sa gitna ng paghihirap sa Ehipto, kung saan ang mga taon ay naging mga siglo at ang mga henerasyon ay dumami sa pagkaalipin, ang binhi na nagsimula kay Perez ay nagpatuloy sa kanyang landas tulad ng isang ilog na hindi nakikita, ngunit hindi tumitigil sa pagdaloy. At bagamat ang mga pangalan ni Esrom, Ara, Aminadabe, Naasom at Salmom ay hindi gaanong binanggit sa tala ng genealohiya, bawat isa sa kanila ay nagdadala ng pangako na ipinahayag ng Diyos kay Juda, ang setro na hindi aalisin, ang mana na hindi mawawala. At ganun, habang ang mga paraon ay umaakyat at bumababa, habang ang bayan ay pinahihirapan ng matinding pagkaalipin, habang si Moises ay tumaas bilang isang tagapagligtas at ang dagat ay nahati sa dalawa, habang ang disyerto ay nagiging pugad ng paghihimagsik at disiplina, at habang si Josue ay kumuha ng lupaing Kanaan at ang mga teritoryo ay nahati sa pamamagitan ng pagkakataon, ang lahi ni Juda ay patuloy na sumusulong ng walang ingay, walang karangalan ng tao, walang sariling altar, ngunit may tatak ng banal na katapatan. At dumaan ang panahon ng mga hukom kung saan ang bawat isa ay gumagawa ng ayon sa kanyang pananaw. Sa gitna ng ganitong espiritual na anarkya, ang kwento ni Ruth, ang Moabita, na dahil sa kanyang pananampalataya ay naipasok sa lahi, ay sumibol nang siya ay magkasama kay Buz, anak ni Salmon, at sa kanila ay ipinanganak si Obede. Si Obede ay nagkaanak kay Jese at si Jese ay nagkaanak kay Davi, ang bunso sa kanyang mga anak, ang pastol na pinili ng Diyos upang maging hari ng Israel. At ganun, ang lahi na nagsimula sa iskandalo ay kinoronahan ng kaharian. Ang lahi na nalamnan ng kasalanan ay tinubos ng isang walang hanggang trono. Ang anak ni Juda na ipinanganak kay Tamar sa isang kwento na marami ang nais itago, ay naging isang direktang ninuno ng lalaking ayon sa puso ng Diyos. Ang pinili na tinalo si Goliath, ang umawit ng mga salmo, ang lalaking nagnanais magtayo ng bahay para sa Panginoon. Nang binasbasan siya ni Samuel, ang langis ay dumaloy sa isang ulo na matagal nang naghihintay, mga henerasyon ng katahimikan na may dala sa dugo ang bitak na binuksan ni Perez, ang pagkawasak ni Juda, ang katapatan ni Tamar at ang walang hanggang tipan na lihim na ipinahayag ng Diyos. Si Davi ay nanirahan sa Jerusalem, naghari sa buong Israel, tinalo ang mga kaaway sa paligid, dinala ang kaban ng Diyos sa kalagitnaan ng sayaw at mga handog, at nais magtayo ng bahay para sa Panginoon. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Hindi ikaw, kundi ang iyong anak ang magtatayo ng bahay para sa aking pangalan." At ipinangako sa kanya na hindi mawawala ang isang tao mula sa kanyang lahi sa trono. At ang pangako na ito ay hindi ipinahayag ng walang kabuluhan, kundi bilang karugtong ng salitang ibinigay kay Juda ni Jacob sa kanyang huling mga salita. Sapagkat ang Espiritu na nagsalita sa pamamagitan ng mga patriarka ay nagsalita rin sa pamamagitan ng mga propeta. Bagamat ang lahi ni Juda ay maraming beses na dumaan sa paghihirap dahil sa kasalanan, bagamat ang mga hari na nagmula kay Davi ay hindi perpekto at ang ilan ay corrupt, ang binhi ng pangako ay hindi mapuputol. At kahit na ang Jerusalem ay wasak at ang trono ay tila walang laman, at kahit na ang bayan ay dinala sa Babylonia at ang kaluwalhatian ng templo ay nawala, patuloy na iingatan ng Diyos ang ugat ni Jese, ang pag-usbong mula sa tuyong lupa. At ipinahayag ng mga propeta na nagsasabi, isang tungkod ay sisibol mula sa puno ni Jese, at isang sanga ay lalago mula sa kanyang mga ugat, at ang Espiritu ng Panginoon ay mananahan sa kanya, ang Espiritu ng karunungan at kaalaman, ng payo at kapangyarihan.
Ang kaharian ng hari ay hindi natapos kay David, kundi mula kay David, isang nagniningas na lampara ang sumik sa mga henerasyon. Sapagkat mula kay Salomon ay si Roboam, at mula kay Elabias at kay Elias Asa, pagkatapos si Hosaphat, Horam, Uzias, Hotam, Akaz, Ezekias, Manases, Amom, Hosias, Hekonias, at pagkatapos ng pagkabihag, si Zorobabel, Abiud, Elias, at henerasyon pagkatapos ng henerasyon bawat isa ay may dugo ni Huda sa kanilang mga ugat, ang dugo ni Tamar, ang dugo ng pangako. At nang dumating ang panahon at nais ng Diyos na ipakita ang kanyang pagtubos sa laman, ipinadala ang Anghel Gabriel sa isang birhen na tinatawag na Maria na nakatakdang ipakasal sa isang lalaking tinatawag na Jose mula sa bahay ni David, mula sa tribo ni Huda, isang direktang inapo ni Perez, at sinabi sa kanya, "Ikaw ay magdadalang tao sa iyong sinapupunan at manganganak ng isang anak at tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. At bibigyan siya ng Panginoong Diyos ng trono ni David, kanyang ama, at maghahari siya magpakailanman sa bahay ni Jacob, at ang kanyang kaharian ay walang katapusan." Sa ganitong paraan, ang lahi na nagsimula sa kahihiyan ay kinurunahan ng kaluwalhatian. Ang lahi na nadungisan ng pagtanggi kay Una at ng pag-iiwas ni Huda ay nilinis ng anak na hindi nakaranas ng kasalanan. Ang kaharian ng hari ni David ay umabot sa kanyang rurok sa hari ng mga hari, ang leon mula sa tribo ni Huda, ang ugat at henerasyon ni David, ang maningning na bituin ng umaga. Ang lahat ng ito ay naguugat sa isang sinaunang eksena, kung saan isang babaeng nakatago ang mukha ay umupo sa tabi ng daan at humiling ng tatlong bagay, sapagkat hindi nakakalimot ang Diyos sa mga bagay na itinakwil ng mundo at hindi niya binubura mula sa kanyang plano ang mga inaapi ng tao. Ang iskandalo ng pamilya ay naging isang walang hangganang linya, at ang lumitaw mula sa pagkakaputol ay naging daan patungo sa kaligtasan. Dahil walang kwento na sobrang sira na hindi kayang ibalik ng biyaya, at walang pangalan na labis na dumi na hindi kayang linisin ng katapatan ng kataas-taasan. At ganito, ang kwento ay nagpapatuloy hindi lamang patungo sa pagsilang ng tagapagligtas, kundi patungo sa walang hanggan. Sapagkat ang pangako kay Huda ay hindi lamang para sa mga makamundong hari, kundi para sa paghahari ng pinahiran na muling darating upang maghatol ng may katarungan at magtatag ng kanyang trono magpakailanman sa lahat ng mga bansa. At nangyari nga na si Perez, anak ni Tamar, na ipinanganak sa gitna ng iskandalo ng tahimik na katarungan at malalim na kaligtasan, ay nakasulat hindi lamang sa mga talaan ng lahi ni Huda, kundi sa puso mismo ng walang hangganang plano ng Diyos. Sapagkat ang kanyang pangalan ay hindi nakalimutan sa paglipas ng mga siglo, ni nawala sa mga henerasyon, kundi ipinasa nito sa kasaysayan ng Israel bilang isang buhay na tanda na pinipili ng kataas-taasan ang mga mahihina upang ipahiya ang mga matatag, ang mga itinakwil upang ipakita ang pinapahalagahan, at ang mga iniiwasan upang itaguyod ang walang hanggan. At nang dumaan ang mga siglo at ang panahon ng tahimik na propesya ay huminto sa pagitan ni Malakias at ng tinig ng isa na humihiyaw sa disyerto. Nang ang Israel ay napasa ilalim sa Roma at ang mga Levita ay naglakad ng walang pananaw at ang mga pangako ay tila malayo, doon dumating ang Espiritu ng Diyos sa isang dalisay na birhen mula sa Nazaret at ipinahayag sa kanya na magdadala siya ng anak na tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa parehong oras, sa walang hangganang talaan ng langit, binuksan ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, hindi sa pamamagitan ng tinig ng isang anghel o isang milagro na nakikita, kundi sa isang listahan ng mga pangalan, ang genealogiya ng Mesiyas na nagsisimula sa mga salitang aklat ng genealogy ni Jesucristo, anak ni David, anak ni Abraham,
Si Abraham ay nagkaanak kay Isaac, si Isaac kay Jacob, at si Jacob kay Juda at ang mga kapatid nito. At si Juda ay nagkaanak kay Perez at Zara. At ganito linya pagkatapos ng linya, henerasyon pagkatapos ng henerasyon, hanggang makarating kay Jose, asawa ni Maria na siyang naging ama ni Jesus na tinawag na Kristo. At ang genealogiyang ito na madalas ipagsawalang bahala sa pagbabasa ay tunay na isang propetikong pahayag, isang pagpapatibay na ang Diyos ng Israel ay hindi nakakalimot sa kanyang mga salita, hindi binubura ang kanyang mga tipan, at hindi umaiiwas sa paggamit ng mga bagay na itinuturing na kahihiyan upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Sapagkat sa pagbanggit ng pangalan ni Tamar at si Perez bilang anak ng hindi inaasahang pagsasama, ipinakita ng Diyos na ang kanyang ebanghelyo ay hindi pinapalamutian ng mga perpeksyon ng tao, kundi itinayo sa biyaya, sa pinatawad na kahinaan, sa mga kwentong ipinagbalik loob. At si Perez, na ang pangalan ay nangangahulugang pagkakaputol, ay patuloy na tanda na ang plano ng Diyos ay lumalabag sa mga nakasanayang landas, nagbubukas ng mga daan kung saan wala, pinipigilan ng mga siklo ng kasalanan at nagtatatag ng mga daan ng kaligtasan. Katulad ng kung paano ang kanyang pagsilang ay naghiwalay sa likas na kaayusan at binasag ang mga inaasahan ng tao, ganoon din ang Kristo ay dumating upang hadlangan ang kasalanan ng mundo, sirain ang kapangyarihan ng kamatayan at magbukas ng isang agwat sa pagitan ng paghatol at awa. At katulad ng kung paano si Perez ay ipinanganak ng hindi inaasahan, ganun din si Jesus ay ipinanganak mula sa isang birhen. At katulad ng kung paano si Perez ay bumasag sa kaayusan ng nakikita, ganun din ang Mesyas ay binago ang kaayusan ng mundo, itinaas ang mga mapagpakumbaba at ibinaba ang mga mayabang. At katulad ng kung paano si Tamar ay pinawalang sala nang hindi nagsasalita, ganun din ang krus ay nagsalita para sa lahat ng walang boses. At ang ebanghelyo na nagsimula sa isang genealogy ay nagtatapos sa isang muling pagkabuhay. At ang pangalan ni Perez na kaukit sa banal na linya ay isang paalala na walang nakaraan, na sobrang sira, na hindi kayang gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, na walang pagkakamali ng tao na makakapigil sa layunin ng Diyos, at na ang katarungan ng Diyos ay hindi palaging ipinapakita sa mga altar o mga korona, kundi sa mga alikabok na daan, sa mga tahimik na gawa, sa mga babaeng nakalimutan at sa mga kalalakihang nabasag. Sa genealogy na ito, hindi lang si Perez. Naroroon din si Rahab, ang Moabita, si Ruth at si Bathsheba, asawa ni Urias. Sa bawat isa sa mga pangalang ito, may kaligtasan, may biyaya, may alaala na ang walang hangganang ebanghelyo ay hindi itinayo sa kabanalan ng tao, kundi sa katapatan ng Diyos. Si Perez, ang nagbukas ng daan, ay patuloy na simbolo na ang Diyos ay maaaring gumamit ng isang kwentong tinatakan ng kasalanan upang tukuyin ang kanyang daan patungo sa kaligtasan. Kaya't mula kay Juda at Tamar hanggang kay David, at mula kay David kay Kristo, ang linya ay napreserba hindi sa pamamagitan ng merit ng tao, kundi sa pangako ng Diyos. Sa kanya na nagsabi, ang setro ay hindi aalis kay Juda ni ang tagapagbatas sa kanyang mga paa hanggang dumating si Shiloh, at sa kanya ay magtitipon ang mga bayan. At dumating si Shiloh, nagkatawang tao at naglakad sa gitna natin. Tinawag siyang anak ni David, ngunit anak din siya ni Juda, anak ni Tamar, anak ni Perez, anak na ipinagkalob mula sa pagkabasag, anak ng agwat na binuksan ng Diyos para sa ating lahat na makapasok. At ngayon, ang pangalan ni Perez ay hindi lamang alaala ng isang kakaibang pagsilang, kundi isang walang hanggang saksi na ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay nananatiling tapat, na ang kanyang salita ay hindi nabigo, na ang kanyang lahi ay hindi nawawala, at ang kanyang layunin, kahit na nakadamit sa iskandalo sa harap ng mga tao,
ay nagdadala sa loob nito ng kalubusan ng plano na nauna pa sa pundasyon ng mundo, itinakda upang tayo'y tubusin kay Kristo. Kapag ang mga tinubos mula sa bawat tribo, wika at bansa ay magsasama-sama sa harap ng trono ng Kordero, sa kanilang mga ugat espiritual, ang mana ni Juda ay tatakbo, ang katarungan ni Tamar, ang binhi ni Perez. Sa genealogy ng hari, may lugar para sa mga basag, mga ibinangon, mga tinubos. At ganito nagtatapos ang kwentong ito. Hindi sa pagpapalampas ng kasalanan, kundi sa kaligtasan nito. Hindi sa karangalan ng tao, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos na nagsusulat ng mga letra na walang hanggan sa mga pangalan na nais burahin ng mundo. Ang eko ng kumpisasyon ni Juda ay patuloy na umaabot sa lahat ng henerasyon. Mas makatarungan siya kaysa sa akin, sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa mga umaasa sa Kanya. Si Tamar ay pinarangalan, si Perez ay pinili. At nagsimula ang walang hangganang ebanghelyo mula sa agwat na walang nakakita, sapagkat ang nagbukas ng daan sa sinapupunan ng kanyang ina ay ipinahayag ang magbubukas ng daan sa mga tao upang makarating sa Ama. At sa kanyang pangalan, ang layunin ay nananatiling matatag sa mga siglo ng mga siglo. Amen. Si Perez ngayon ay ipinanganak, at ang alikabok ng daan kung saan nakaupo si Tamar, natatakpan ng kanyang belo, ay pinawi ng hangin ng mga siglo. Ngunit ang kanyang marka ay nananatili, at ang pangalan ni Ona, na tila inilibing kasama ang kanyang katawan, ay patuloy na binibigkas sa mga linya ng salita bilang isang buhay na babala, bilang isang eko ng isang hindi pagsunod na umabot sa banal na layunin ng pangako na lahi. Sapagkat hindi isang pisikal na gawa ang nagtakda ng kanyang parusa, isang espiritual na intensyon, isang hindi nakikitang pagtanggi na makipagtulungan sa layunin ng Diyos. At ang paghatol na iyon ay dumating ng walang tinig, walang sigaw, walang altar, sapagkat ang Diyos na nakakakita sa lihim ay nag-uusig sa lihim. Ngayon na ang lahat ay nahayag at ang lahi ng Mesiyas ay naibalik kay Perez, anak ni Tamar. May isang tanong na hindi maaring patagilid, isang larawan na hindi nawawala sa kaluluwa. Sapagkat doon sa hindi nakikita, sa kung ano ang hindi nakikita ng tao, doon tinutukoy kung tayo ba ay sumusunod o nag-aalangan sa kung ano ang ibinigay sa atin upang itanim. At ang kasalanan ni Ona ay hindi pisikal, kundi isang pagpapakita ng isang pusong nais ang tipan ng walang presyo, ang pagpapala ng walang responsibilidad, ang kasiyahan ng walang binhi. Kapag ang isang tao ay naglalakad sa mga walang hanggang pasilyo ng genealogy ni Jesus at nakikita ang mga pangalan tulad ni na Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Tamar, Perez, David at sa wakas si Maria, hindi matatagpuan ang pangalan ni Ona, at ang katahimikan ay mas malalim kaysa sa anumang parusa, sapagkat ang hindi nakasulat sa layunin ng Diyos ay ang pinakamalupit na pagkawala na maaring maranasan ng kaluluwa ng tao. At si Tamar na pinatahimik ng mga tao ay naitala ng Diyos. At si Ona na nais manatiling walang bunga ay pinutol magpakailanman. At ang linya na ito, ang pagpili na ito, ang paghatol na ito ay nananatili sa ating harapan ngayon. Sapagkat hindi lahat ng kasalanan ay isang pampublikong iskandalo, hindi lahat ng paghatol ay nakikita, at hindi lahat ng katapatan ay kumikinang sa plaza. Minsan, ito ay ipinapakita sa tahimik na pagbibigay ng isang tao na nagpasyang sumunod, kahit na ang mundo ay hindi siya binibigyan ng pansin. At si Perez, ang anak ng pagkakahiwalay, ay patuloy na naglalakad sa kaluluwa ng bawat isa na nagpili ng magbukas ng daan sa kanilang sariling kwento, na hindi nagtatago sa likod ng mga dahilan, na hindi inuulit ang siklo ng pagiging makasarili, na hindi nabubuhay para sa sarili. At ngayon, habang ang genealogy ay naibalik, habang ang pangako ay patuloy na sumusulong patungo sa walang hanggan, ikaw at ako
ay nakatayo sa harapan ng parehong dilemang ito. Sapagkat hanggang ngayon, ang Diyos ay naghahanap ng mga hindi tatanggihan ang kanilang binhi, ang mga hindi magtatago ng kanilang tungkulin, ang mga hindi mananahimik tungkol sa kanilang katapatan, at hindi kinakailangan maging si Huda, ni Tamar, ni Perez. Upang makapasok sa kwentong ito, kailangan lamang magsabi ng oo sa layunin na, sa unang tingin, maaaring magmukhang maliit, ngunit may kapangyarihang magbago ng mga henerasyon. Nagsimula ang walang hangganang ebanghelyo sa isang anak na tumangging magbigay ng buhay at naibalik ng isang babaeng gumawa nito. At ngayon, ang pamana na iyon ay umabot na sa iyo. Hindi ito tungkol sa mga genealogiya, kundi sa mga desisyon. Hindi tungkol sa mga mana, kundi sa pagpapasakop. Hindi tungkol sa kadakilaan, kundi sa katapatan sa mga bagay na hindi nakikita. Baka ikaw din ay nag-atubili magbigay ng iyong binhi. Baka nais mo ang pangalan ng walang pasanin, ang papuri ng walang pagsuko. Ngunit ngayon tinatanong ka ng Espiritu, iiwan mo ba ang iyong pangalan na wala tulad ng kay Una o isusulat mo ito tulad ng kay Tamar, kay Perez, tulad ng lahat ng mga naging bahagi ng kwento na nagdadala sa Mesiyas? Kung ang kwentong ito ay tumagos sa iyong puso, sabihing, Panginoon, ayokong itago ang sa iyo. Sa ganitong paraan, malalaman namin na pinapayagan mo ring maging bahagi ng kwento ng langit ang iyong katapatan. Mag-sign up upang patuloy na tuklasin ang nakatagong genealogy ng layunin ng Diyos at ibahagi ang video na ito sa isang tao na naniniwala na ang kanyang kwento ay masyadong madilim upang maligtas. Dahil marahil, sa lugar kung saan hindi nakikita ng iba, nais ng Diyos magsimula ng isang walang hangganang bagay.